Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin. Salamat. Kabanata 1311 hanggang 1320. 1311. Nag-isip sandali si Shu Lingshan, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi, ang tanging bagay na may kinalaman sa akin ay ang grupong Kongcha na pinatay natin noong nakaraan, ngunit lahat sila ay patay na. Napapikit si Ye Fan, noong nasa rainforest ka, walang nang istorbo sa iyo. Hindi, noong ako ay nasa isang misyon, wala akong nakatagpo ng mga drug lords na nagtatarget sa akin, Shu Lingshan affirmed. Tumango si Ye Fan, ang tato ng taong ito ay ang marka ng Barrow Alliance sa Med City. Ang alyansang ito ay binuo ng ilang malalaking drug gang upang makalaban sa gobyerno sa Colombia, at sinuhulan din nila ang mga miyembro na pumunta. Makilahok sa mga halalan at paggawa ng desisyon. Mayroon silang mapagpasyang impluwensya sa buong internasyonal na underground na network ng droga. Bagaman hindi ito isang makapangyarihang organisasyon sa underground world, ito ay napakalakas at may pera kung tutuusin. Bagamat alam ni Shu Lingshan ang maraming bansa sa Nanmei medyo corrupt ito sa loob, ngunit hindi ko pa narinig ang organisasyong ito, kaya napaisip ako, kung gayon bakit ako hinahanap ng Barrow Alliance. Ikinalat ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, hindi mo alam, hindi ko alam, gayon paman. Pumunta ka at tanungin si Barrow. Ang presidente ng Luo Alliance, magiging malinaw. Kilala mo ang presidente nila? Tanong ni Shu Lingshan. Ngumiti si Ye Fan, my little Shanshan, mukhang wala kang alam tungkol sa status ng lalaki mo. What the hell? Kilala mo ba ako? Sumimangot si Shu Lingshan. Napabuntong hininga si Ye Fan, paano ako nakilala ng batang ito? Hindi man lang siya kwalipikadong magbigay-pugay sa akin taon-taon, lalo pat makilala ako. Hindi nakaimik si Shu Lingshan, ikaw. Gusto mo pa bang may magbigay-pugay sa iyo bawat taon? Hindi ko sila pinilit, nagboluntaryo sila. Nagkibit-balikat si Ye Fan, pagkatapos ay kumuha ng mobile phone at tinawagan si Su Qingzhou. Bagamat posibleng suriin ang mga gawain ng Barrow Alliance sa pamamagitan ng sariling intelligence network ng Inferno, tiyak na walang katalinuhan mula sa tiyan niya na maaaring dumating ng mas mabilis at mas komprehensibo. Nang malaman ni Su Qingzhou na si Ye Fan ay nasa Columbus talaga at kasama niya si Shu Lingshan, hindi niya maiwasang masabi ng malungkot, naging abala ako sa bansa, ngunit napakasaya mo. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, asawa, hindi ba may problema itong si Lingshan? Matutulungan mo akong suriin kung ano ang nangyayari. Okay lang ba si Lingshan? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou. Sa akin doon, walang mangyayari, ngunit gusto kong malaman kung bakit siya hinahanap ng alyansa ng drug lord, sabi ni Ye Fan. I see, bigyan mo ako ng 10 minuto. Pagkatapos magsalita ni Su Qingzhou, ibinaba niya ang telepono. Sa gilid ay narinig ni Shu Lingshan ang boses ni Su Qingzhou, na may bakas ng kaba at nostalgia sa kanyang mga mata, napakabait ni Mr. Su, hindi talaga siya galit sa akin. Tiningnan ni Ye Fan ang babae ng taas-baba at sinabing, samantalahin mo ang oras na ito, mas mabuting maligo ka na. Ang flight pabalik sa Sia Country ay hindi pa sa oras para ngayong gabi, at kung hindi malalaman ang katotohanan, hindi ako nag-aalala na pasukin ka sa eroplano. Noon lang napagtanto ni Shu Lingshan na nakabalot siya ng bathrobe at nagmamadaling bumalik sa banyo. Ngumiti ng masama si Ye Fan at tumakbo rin papasok. Oh, anong ginagawa mo dito? Sabay-sabay na maghugas, sabay-sabay, maghuhugas ako ng mabilis. Pwede kang maglaba, huwag mo akong hawakan. Ako na maghuhugas para sa iyo. 10 wala pang 1 minuto, si Ye Fan, nakatatapos lang maligo, ay nakatanggap ng mensahe mula kay Su Qingzhou. Matapos malaman ang lokasyon ng punong tanggapan ng Barrow Alliance President Iwar, isinakay ni Ye Fan si Shu Lingshan at direktang sumakay ng taxi patungo sa destinasyon. Matapos ihatid ng taxi driver ang dalawa sa isang kalye, hindi na siya nang ahas na lumayo pa, dahil ang pagpasok pa sa loob ay ang teritoryong kontrolado ng alyansa ng drug trafficking. Ang mga ordinaryong sibilyan ay hindi nang ahas na pumasok ng basta-basta, dahil kabilang ito sa lugar na walang pakialam, at maaaring nasa panganib ang buhay anumang oras. Pagkababa ng dalawa sa sasakyan, nalaman nilang bagaman halos hating gabi na, ang block sa unahan ay parang araw, na may maliwanag na ilaw at neon na kumikislap, at may mga lalaki at babae na nag-e-enjoy sa nightlife kung saan-saan. Ang hangin ay puno ng lahat ng uri ng bulok na amoy, tabako, alak, mabahong kanal, bulok na pagkain, suka, at ito ay makikita kahit saan. Si Ye Fan at Shu Lingshan, ang dalawang halatang banyagang mukha, ay medyo magkaiba dito. Pagpasok pa lang nila, may mga pares ng mata na may iba't ibang kulay na nakatingin sa kanila ng masama. Kung hindi naman sila masyadong tao, takot na takot ako kaya matagal na akong tumakbo palabas, no wonder hindi naglakas loob na lumapit ang driver. Sa maingay at maruruming kalye, ang mga taong lasing o nasobrahan sa dosis ay nauuwi sa coma at epilepsy kung saan-saan. Mayroon ding ilang mga tao na nagpupunit ng dugo dahil sa mga pagtatalo, at mayroon ding mga malamig na bangkay sa ilang mga lugar, at walang sinuman ang nagbigay pansin. Ang lalong hindi katanggap-tanggap kay Shu Lingshan ay ang ilang kababaihan na nagbebenta ng kanilang katawan at lantarang nang hingi ng mga customer doon. Hindi man lang sila nag-abalang magsuot ng damit para silang primitive society.
Ang ilang mga kalalakihan at kababaihan ay nagsimulang magtanghal sa lansangan, na may palakpakan at pila na naghihintay sa kanilang tabi. Lumilitaw na nabaliw ang ilang kababaihan pagkatapos uminom ng ilang gamot, bumubula ang bibig at manhid ang mga mata, napapaligiran ng grupo ng mga lalaki sa kalye. Mga bata, karamihan sa kanila ay basahan o walang damit, ilang mga lalaki at babae ay hindi matukoy ang pagkakaiba, naghahalungkat sa tambakan ng basura para may makakain. Ang sunod-sunod na malupit na mga eksena ay nakaramdam ng hindi komportable kay Shu Lingshan, kaya hindi niya napigil ang hawakan ang braso ni Ye Fan, hindi naglakas loob na tingnan ito. Huwag kang masanay. Naunawaan ni Ye Fan at mahinang nagsabi, kung lumaki ka sa isang sibilisadong lipunan, mahirap isipin na may ganoong kulay abong lugar sa mundo. Namutla si Shu Lingshan at tumango, paano magkakaroon ng ganitong lugar sa mundong ito? Impyerno. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, walang kasalanan sa mga lugar. Ang impyerno at langit ay tinutukoy ng mga taong naninirahan doon. Bakit hindi sila umalis dito? Marami akong nakikitang mga bata sa kanilang kabataan, bakit, kaya huwag mong pahalagahan ang aking sarili, nagpakita ng kalungkutan si Shu Lingshan. Sinabi ni Ye Fan, umalis ka. Saan ka pupunta? Maraming tao dito ay ipinanganak mula sa mga henerasyon ng mga adik. Maaaring matagal nang namatay ang kanilang mga magulang, o maaaring sila ay iniwan. Walang edukasyon, walang teknolohiya, at walang pamahalaan na mamamahala sa kanila. At walang handang tumulong sa kanila, umalis sa pamilyar na lugar na ito, kahit na ang pagkain ay isang problema. Ipinanganak sila na nagbebenta o umiinom ng droga dito, o nakikipaglaban para sa mga drug lords. Ang average na pag-asa sa buhay dito ay hindi hihigit sa 30 taong gulang. 30. Sumimangot si Shu Lingshan, at nanginginig ang buong katawan niya. Akala niya ay nakakita na siya ng maraming malupit na panig ng mundo noong nakaraang taon. Sa peacekeeping force, nakita niya ang mga gang ng drug lords na nag-aaway, at pakiramdam niya nakakita na siya ng purgatorio sa lupa. Ngunit hindi ko inaasahan na ang isang sulok ng maunlad na lungsod na ito ay mas desperado pa kaysa sa granazo ng bala sa rainforest. Sa sandaling ito, isang matangkad na kalbong lalaki na may mga tato sa buong katawan at isang metal na singsing sa kanyang ilong, na sinamahan ng ilang mga pangit na alalayan, ang direktang nakapalibot sa kanilang dalawa. Oy, taga-fusang pa ba si Xiaguo? Magaling ang sisiw mo, humiram ka ng kaunti sa mga kapatid natin, nakangiting sabi ng kalbo. Nang makita ang tato ng ahas sa dibdib ng lalaki, bumulong si Ye Fan, mga taong mula sa Barrow Alliance. Haha, alam mo lang, huwag mong pasayahin ang mga lolo. Tumawa ang kalbong ulo. Sa sinabi nito, hindi na masyadong nag-usap ang mga gangster, at direktang hihilahin nila si Shu Lingshan. Lalaban na sana si Shu Lingshan, ngunit nakita niyang itinaas na ni Ye Fan ang kanyang paa at direktang sinipa ang kalbong ulo sa pandiya. Boom! Ang kalbo na ulo ay humagulgol, at ang buong tao ay lumipad palabas ng 7 o 8 metro patiwarik, ang kanyang ulo ay tumama sa poste ng ilaw, ang kanyang mga mata ay namilog, ang dalawang paa sa ibaba ay baluktot, at ang pandiya ay napupuno ng dugo, at siya ay namatay. Kabanata 1312 hindi na kailangang malaman. 1312. Nakita ng ilang lalaki na akmang sumalakay ang eksenang ito at sa sobrang takot ay mabilis silang umatras. Bagamat napakasama nila, natatakot din sila sa kamatayan. Gayunpaman, pinatay ni Ye Fan ang mga miyembro ng Barrow Alliance sa kalye, na malinaw na nagdulot ng kaguluhan. May mga miyembro ng alyansa sa lahat ng dako. Matapos makita ito, mabilis silang nagsimulang sumigaw para sa kanilang mga kasama. Hindi inaasahan ni Shu Lingshan na magiging napakalakas ang pag-atake ni Ye Fan na siya ay papatay sa isang galaw, at hindi niya napigil ang sumimangot, kailangan mo bang pumatay? Napabuntong hininga si Ye Fan at sinabi sa babae, sa isang lugar na ganito, mas pinahirapan mo siya kaysa mas malupit ang pagpatay sa kanya. At saka, sa tingin mo ba karapat-dapat sila sa awa? Si Shu Lingshan ay tahimik, hindi pa rin siya marunong umangkop sa gayong mga batas sa ilalim ng lupa. Miyembro ng Barrow Alliance ang lalaking ito, kung papatayin ko siya, darating ang ibang miyembro, at lalabas din ang mga amo ng mga drug lord. Nagkataon lang na tipunin ko ang mga tao ng Barrow Alliance, para makapagtanong ako tungkol sa sitwasyon ngayong gabi. Bagay, sabi ni Ye Fan, hinawakan ang kamay ng babae at nagpatuloy sa paglalakad. Oo naman, tulad ng nahulaan ni Ye Fan, ang mga miyembro ng mga drug gang na ito ay nagsimulang sumugod sa kalye na may dalang mga baril matapos malaman na may napatay. Nang makita sina Ye Fan at Shu Lingshan, hindi sila nagsasalita ng kalokohan. 222. Gitling. Isang baril ang nagsimulang dumura ng mga ahas. Ang tunog ng putok ng baril ang naging dahilan ng pagtakbuhan ng ilang ordinaryong tao sa kalye, ngunit marami na rin ang mga taong manhid na at nanunood ng saya. Hiniling ni Ye Fan sa babae na buksan ang nakakagalit na kalasag para protektahan ang sarili. Si Shu Lingshan ay mayroon na ngayong body training level, at hindi siya masasaktan ng mga bala. Si Ye Fan mismo ay armado ng mga bala, kumuha ng ilang baril mula sa mga taong ito, lumakad sa lahat ng paraan, pumatay sa lahat ng paraan, at pinatay ang mga nagbebenta ng droga at thug na ito gamit ang mga bala sa ulo. Ang amoy ng dugo ay tumagos sa kalye, si Ye Fan ay parang isang mamamatay tao na umani ng kanyang buhay,
at nagpaputok siya ng mga bala ng buong kagandahang loob, na nag-alis ng hindi mabilang na buhay sa dugo. Para sa mga taong ito, si Yefan ay hindi magkakaroon ng awa o puot sa kanila. Dahil sila ay pumunta sa ganitong paraan, ang buhay at kamatayan ay tadhana. At ngayong gabi, si Yefan ay langit. Unti-unti, pagkatapos na barilin at patayin ni Yefan ang 2 o 300 tao, nalaman ng mga miyembro ng alyansang ito sa katakutan na si Yefan ay isang tansong balat at isang butong bakal, at hindi siya masasaktan ng mga bala. Sa sobrang takot nila ay hindi na sila nang ahas na gawin itong muli, at sinabi sa mas mataas na antas ng mga drug lord na ang buong Barrow Union ay nakaalerto. Sumunod si Shu Lingshan sa likod ni Yefan at gustong makipaglaban sa tabi ng lalaki, ngunit nalaman niyang naglalaro lang si Yefan, at hindi niya ito kailangan. Bakit ang dami nilang armas? Napag-alaman ni Shu Lingshan na ang mga baril na dinala ng mga nagbebenta ng droga, mula sa maliliit na pistola hanggang M16, AK at iba pang mga rifle, ay pawang may gamit. Itinapon ni Yefan ang isang amp na naubusan ng mga bala sa kanyang kamay. Lumingon siya at ngumiti at sinabing, kung may pera ka, anong klaseng armas ang hindi mo mabibili? Kung hindi sila nasangkapan ng ganito, hindi sila papasukin ng hukbo ng gobyerno ng ganoon. Pagpasok sa malawak na lugar na parang parisukat, sa harapan nito ay isang napakalaking palasyo. Hindi kalabisan na sabihin na ang palasyo ay isang napakagandang gusali, na nilagyan ng ginto at jade, ang malalaking eskultura ng Esmeralda ay makikita sa lahat ng dako, at ang mga sira-sirang gusali sa labas, ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Ilang hanay ng mga sundalo, armado ng mga live ammunition at nakasuot ng body armor, ang nagbabantay sa labas ng palasyo. Ang grupong ito ng mga tao ay halatang iba sa mga ordinaryong nagbebenta ng droga. Sila ay mga mersenaryo na nakatanggap ng pagsasanay sa militar. Medyo partikular sila sa kanilang squatting at standing positions. Isang lalaking maitim ang balat na may mga galos sa mukha, nakatali ang buhok, nakasuot ng leather jacket at may hawak na 2 palakol sa magkabilang kamay, ang nakatayo sa labas ng tarangkahan ng palasyo. Nakita ng lalaking may hawak ng palakol si Yefan na naglalakad ng mahinahon, at nakaramdam ng matinding pressure, ngunit dahil may trabaho siya, natural na hindi siya maaaring umatras. Ako si Sanchero, ang pinuno ng Warren Abbey Mercenary Corps. Ang iyong kamahalan ay isang master. Naglakas loob akong tanungin kung sino ang master at kung bakit ka pumunta sa Barrow Castle. Napakagalang ng tono ni Sanchero. Kung tutuusin, nandito ang mga mersenaryo para sa pera, at kung mailigtas nila ang kanilang mga sundalo, tiyak na ayaw nilang lumaban. Medyo naalala ni Yefan, ang mersenaryong grupong ito ng Warren Abbey ay tila isang C-level na organisasyon, bagaman hindi ito malaking bagay sa underground world, ngunit lahat ng nakakaunawa dito ay dapat na maunawaan. Banal galit. Bahagyang sinabi ni Yefan ang credo ng impyerno. Nang marinig ni Sanchero at ng ilang mga mersenaryo ang 2 salitang ito, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto, na may matinding takot at pagkamangha sa kanilang mga mata. Sumunod ng mabuti, pinagmasdan ni Sanchero si Yefan ng ilang sandali, at pagkatapos na pag-isipan ito, nahulog ang 2 palakol sa lupa. Siya mismo ay nagmamadaling lumuhad sa isang tuhod at sumigaw sa takot na sakta ng kontrabida. Dahil lang sa madilim, hindi ko agad nakilala ang kanyang kamahalan na si Lucifer, ang hari ng impyerno. Patawarin mo ako. Medyo nagulat si Yefan, kilala mo ba ako? Minsan kang nakita ng kontrabida mula sa malayo noong nakaraang Dorset Conference. Nanginginig ang dila ni Sanchero habang nagsasalita. Biglang napagtanto ni Yefan na ito ay normal, kaya sinabi niya, bumangon ka, tinatanong kita, nasa loob ba si Ewol? Nanginginig na tumayo si Sanchero, hindi naglakas loob na tumangala kay Yefan, at maingat na sumagot, Mr. Ewol ngayon ay may meeting ako kasama ang iba pang miyembro ng board sa gabi, lahat sa loob. Ang board of directors. Ngumiti si Yefan, drug lord boss, napaka-elegante na ba kayong lahat ngayon? Awkward na ngumiti si Sanchero, walang lakas ng loob na magsalita. Tara, ihatid mo ako, nagkataon na hinahanap ko sila. Ikan-away ni Yefan ang kanyang kamay. Mapait ang mukha ni Sanchero. Pipigilan na sana niya ang nanghihimasok, ngunit ngayon ay kinuha niya ang nanghihimasok upang makita ang kanyang amo, na talagang nakakahiya. Ngunit nang maisip niya ang pagkakakilanlan ng taong nasa harapan niya, hindi siya nang ahas na sumuway, kaya magalang siyang sumang-ayon, iniunat ang kanyang kamay at sinabing, please. Tumango si Yefan, at nang lingunin niya, nakita niyang si Shu Lingshan ay nakatayo doon na tulala at hindi nakikisabay, nag-iisip, Shan, anong ginagawa mo? Go! Si Shu Lingshan ay nakakaramdam ng walang katapusang emosyonal tungkol sa katayuan ni Yefan. Bagamat alam na niya ang katayuan ni Yefan, iba ang pakiramdam na ito sa kanyang sariling mga mata. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong dominante upang hilingin sa isang mersenaryong grupo na dapat ay pagalit na sumuko sa ilang mga salita. Biglang bumalik si Shu Lingshan sa kanyang katinuan, at mabilis na sumunod. Ang kanyang mga mata ay komplikado, akala ko papatay ka na naman. Dahil nerehistro mo na ang iyong pangalan, maaari mo silang gawing masunurin, at hindi na kailangang patayin ang lahat ngayon. Hindi alam ni Yefan kung tatawa ba siya o iiyak, silly girl, kahit itong Sanchero, itong si Rank Warren Abbey Mercenary Group,
ay maswerteng nakilala ako, paano malalaman ng ordinaryong tao ang aking pagkatao? Walang magawang tumango si Shu Lingshan, nag-iisip ang kanyang mga mata. Ang mga bantay sa daan ay hindi nang ahas na pigilan si Sanchiro nang makita nila ito, ngunit ito ay mas maginhawa. Matapos magalang na magbigay ng direksyon si Sanchiro, dinala ni Yefan ang babae sa isang gintong bulwagan. Ang mga wool carpet, anti-gang mesa at upuan, sikat sa mundo ng mga painting, at ginintuan ng mga haligi ay ginagawang luho ang bawat pulgada ng lugar na ito. Sa isang napakalaking hugis itlog na mahabang mesa, may malalaking isda at karne, mataas na kalidad na red wine, at isang dosenang lalaki o kaya'y mayayamang manamit ang umiinom at kumakain ng karne doon. Isang lalaking may kulot na balbas na nakaupo sa itaas, na may lubog na mga mata at may baluktot na ilong, na may suot na Patek Philippe sa kanyang kamay, isang lalaki na nasa edad 50 o 60, ay may hawak na baso ng red wine nang bigla niyang makita sina Sanchiro at Yefan na pumasok, makikita sa kanyang mga mata ang pagdududa at pagkadismaya. Anong problema? Sanchiro, hindi mo ba gustong harapin ang mga nanghihimasok, sino sila? Galit na sabi ng lalaki. Mr. Ivar, ito ay. Bago pa matapos magsalita si Sanchiro, tinulak siya ni Yefan, hindi na kailangang magpakilala, hindi nila kailangang malaman kung sino ako. Mabilis na tumahimik si Sanchiro nang marinig iyon. Kaagad, sa ilalim ng nalilito at pag-alit na mga mata ng isang grupo ng mga drug lord, humakbang si Yefan. Diretso siyang umupo sa mesa, pumitas ng ubas at itinapat sa kanyang bibig, at malamig na tumingin kay Ivar at sa iba pang mga drug lord, sino ang nag-utos sa babae ko? Kabanata 13:13. Magkaiba ang ekspresyon ni Elva at ibang gang ng mga drug lords, at lahat sila ay lumaban ng madyugo at mabangis, natural na hindi sila daga. Gayunpaman, sa nakikitang takot na takot ni Sanchiro at kalmadong nakaharap sa kanila si Yefan, alam din nila na hindi ordinaryong tao si Yefan. Not to mention anything else, dahil lang sa walang ni isa sa kanilang mga bodyguard ang nang-ahas na sundan, alam nilang nasa linya ang kanilang buhay ngayong gabi. Itong Ginoo, ang ibig mong sabihin ay ang babaeng nasa likod mo. Iminuwestro ni Ewol si Shu Lingshan na nasa likod. Kinuha ni Yefan ang isang pilak na tinidor, kumain ng isang piraso ng prutas, at sinabi, sino pa kaya iyon? Napatingin si Ewol sa ilang drug lord sa tabi niya, lahat ng nandito, may kilala ba kayo? Ang isang grupo ng mga drug lords ay tahimik at nagkatinginan, lahat ay hindi masaya at naguguluhan. Natawa si Yefan at sinabing, bakit, maaaring ang mga tao mo ay nagsimulang manghuli ng mga tao, at hindi mo alam mga boss. Ang Barrow Alliance ay pinamamahalaan ng maluwag. Hinampos ng isang kalbo na drug lord ang mesa at galit na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Mayroon akong higit sa 1,000 na nasasakupan, kaya lahat ay gustong manood ako. Hanggang sa paghuli ng babae, kailangan mo ba akong utusan ng personal? Ngumisi si Yefan, hulihin ang isang ordinaryong babae, hindi. Kailangang magpadala ng mga subordinate na may mga cultivation base, at sa isang matatag na urban area, kadalasan ang mga subordinate ay hindi mangangahas na arbitraryong arestuhin ang mga tao. Ang ilang mga drug lords ay mukhang condensed, at ang ilan ay medyo nagulat. Maging ang mga masasamang tao na tulad nila ay hindi nang ahas na madaling gumawa ng gulo sa mga lugar na maraming turista. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapanatiling isang tiyak na distansya mula sa gobyerno ay ang pinakakapakipakinabang. Sa makatuwid, kung ito ay talagang isang tao mula sa Barrow Alliance na gumawa ng isang hakbang, ito ay dapat na isang mahalagang aksyon na alam nila. Magsisimula akong magbilang ng 3 beses ngayon, at bawat 3 beses, papatayin ko ang isang tao hanggang sa mabigyan mo ako ng paliwanag. Hindi na nag-abala pang magtanong si Yefan, at nagsimulang magbigay ng ultimatum, 1. 2. Ang isang mata na drug lord ay malamig na bamantong hininga, at biglang naglabas ng isang golden-plated na agila mula sa ilalim ng mesa, at papaputukan na sana si Yefan. Mabahong bata, pumunta ka sa impyerno. Pero kanina, ang one-eyed shot, ang silver dinner fork sa kamay ni Yefan ay biglang itinapon palabas at tinusok sa may isang mata na lalamunan. Sa pagbagsak ng one eye, binago ng isang grupo ng mga drug lord ang kanilang mga ekspresyon, at hindi man lang nila nakita kung paano kumilos si Yefan. Malumanay na sinabi ni Yefan, wala pa akong sagot. Mukhang gusto ninyong mamatay ng isa-isa. Tumalon ang mukha ni Ewol, at sinabi niya, kamahalan, kahit napatayin mo kaming lahat, kung talagang hindi namin alam ang sagot, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Hindi mahalaga. Anyway, ang buhay at kamatayan mo ay walang kabuluhan sa akin. Ngumiti si Yefangxi at nagpatuloy sa pagbibilang, 1, 2. Nang lumabas ang 3 sa isang iglap, naglabas muli ng kutsilyo si Yefan, at nauwi sa pagpatay sa isang drug lord na bumangon at gustong tumakas. Tahimik na ang mga drug lord na naroroon, namumula na ang mga mukha, at takot na takot silang kumilos. Galit na sumigaw si Elva kay Sanchiro sa pintuan, Sanchiro. Nagbayad ako ng malaking pera para kunin ka. Pinapanood mo lang ba kaming mamatay ng ganito? Umiling siya at bamantong hininga, Mr. Ewol, kahit doblehin pa namin ang kabayaran para sa iyong komisyon, hindi ko magagawang pagtawanan ang buhay ng lahat ng kapatid sa mersenaryong grupo.
Natural lang na magpasakop sa Panginoong ito, mga kasamahan ko sa underground world, di ba? Pagtatawanan tayo. Nang marinig ito ni Ivor at ng iba pa, baka sa mukha nila ang pagkagulat. Hindi nila maisip ang pinanggalingan ng binata sa harapan nila, na magkaroon ng ganoong kagalang-galang na katayuan. Hindi interesadong maghintay si Yefan, at nagpatuloy sa pagbibilang. Hindi nagtagal, 3 pang drug lord ang nahulog sa carpet. Si Shu Lingshan sa likuran ay nakita ni Yefan na pinatay ni Yefan ang bawat drug lord ng simple at maayos, at nakaramdam siya ng hindi komportable sa loob ng ilang sandali, ngunit naisip niya ang mala-impyernong mundo sa labas at ang magandang tanawin sa loob, at nadama na wala silang kwenta. Ang natitirang mga leader ng drug lord ay desperado, nakikita lang nila ang pagkamatay ng mga tao sa kanilang paligid, ngunit wala silang ideya kung ano ang nais na sagot ni Yefan. Sa wakas, nabalot ng takot ang kanilang mga huling nerbiyos, at si Iwol, na nakaupo sa itaas, ay biglang napaluhod sa kanyang kabog, at humagulgol, "Ako ay nagre-recruit. Ako ay nagre-recruit. Ito ang pinadala ko, mangyaring pakawalan kami." Nang marinig ito ng ilang drug lords, nalaman nilang nagkukunwaring tanga si Iwol, at duguan ang kanilang mga mata sa galit. "Damn it! Ikaw pala. Bastos ka, ang dami mong pinatay. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Papatayin kita. Hindi ka karapat dapat maging presidente." Pinandilatan siya ni Yefan pagkatapos masulyapan ng drug lord, nilabanan nila ang pagnanasang bumunot ng baril para pumatay. Si Iwol ay mukhang naguguluhan at hindi mapalagay, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Nagmamakaawa, "Itong Ginoo, hindi ko talaga alam, ang babaeng ito ay iyong kasintahan, akala ko siya ay isang ordinaryong siyag o babae na sundalo, alam ko na ngayon na ako rin ay niloko. Sinong nagtanong sa iyo na kidnap?" Tanong ni Yefan sa malalim na boses. Hindi na nang-ahas si Iwol na magtago pa, at sinabing, "Anak ito ng yumaong Thunder Beast, na si Rebson, Barbara." Pagkatapos niyang manahin ang negosyo ng armas ni Rebson, isa siyang mahalagang supplier ng armas para sa ating Barrow Alliance. Hiniling niya sa amin na bigyang pansin ang isang babae, iyon ay ang iyong kasintahan, Miss Shu. Hindi namin nahanap ang kinaroroonan niya noon. Hindi namin napansin hanggang sa nagpakita siya sa Mad City kahapon, kaya sinabi namin kay Barbara. Sinabi niya na hanggat si Miss Shu ay ibigay ito sa kanya, at maaari niyang bigyan kami ng 3 batch ng mahusay na kagamitang militar ng magnesium. Nahulaan na ni Yefan sa kanyang puso na ang pinakamalamang na taong aatake sa kanyang babae, ang Azure King na si Barbara, na palaging nagtatago, ay tiyak na nagbibilang ng isa. Ang dahilan kung bakit niya natagpuan si Shu Lingshan ay marahil ay dahil ito ay hindi maginhawa para sa ibang mga babae na magsimula. Maaaring ang lakas ay masyadong malakas, o ang gastos at kahirapan sa pagpasok sa Xia Kingdom ay masyadong malaki. Si Shu Lingshan, na nag-iisa sa ibang bansa, ang pinakamahusay na tagumpay. Makikita na si Barbara ay lihim na nagmamasid sa mga galaw sa paligid ni Yefan, kaya nakilala niya si Shu Lingshan. Agad namang nagtanong si Yefan, "Nasaan si Barbara? Sabihin mo sa akin kung paano ko siya kontaken." Nahihiyang sinabi ni Iwol, "Mayroon akong contact line. Kung nasaan siya, hindi ko alam sa ngayon, ngunit maaari ko siyang kontaken at magpanggap na may nahuli ako at ipinadala siya sa kanya." Pinag-isipan ito ni Yefan saglit, at hiniling kay Iwol na maghintay ng ilang sandali bago tumawag. Una niyang nakipag-ugnayan kay Chu Yunyaw sa Purgatory Island at hiniling sa kanya na humanap ng paraan para masubaybayan ang signal ng telepono. Anyway, ang mga kinakailangang kagamitan ay makukuha sa Purgatory Island. Kasabay nito, hayaan sina Azazel at Asmodeus, at ipadala ang Bahamut at ang mga sundalo ni Baphod upang tumayo. Kung matatagpuan ang kinaroroonan ni Barbara, sila ay kukubkuban at supulan sa lalong madaling panahon. Muling ginawang mali ni Yefan si Shu Lingshan, nagkunwaring nahuli, nahimatay sa upuan, at nakaposas. Pagkatapos na handa na ang lahat at may set up ang net, tinawagan ni Iwol ang espesyal na linya ni Barbara. Kabanata 13-14, mamamatay ang mga tao. Ang ganda Miss Barbara, hindi ko alam kung nakakaabala ito sa iyong pagpapahinga. Sa harap ni Yefan, nagpanggap si Elva na kausapin si Barbara ng mahinahon. Humajijek si Barbara at sinabing, "President Iwol, mayroon ka bang magandang balita na sasabihin sa akin?" Natawa si Iwol at sinabing, "Nahuli na namin ang taong gusto mo." "Magandang balita ba ito? Talaga ang babaeng nagngangalang Shu?" Tanong ni Barbara. Sinabi ni Elva, "Oo, nagdala ng mga tao ang aking mga nasasakupan at ngayon ay nakoma. Maaari akong magpadala sa iyo ng isang video." Tulad ng inaasahan kay Pangulong Iwol, siya ay talagang mapagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo, sabi ni Barbara ng may kasiyahan. "Miss Barbara, hindi ko alam, saan mo kami kailangan magpadala ng mga tao?" Casual na tanong ni Iwol. Sinabi ni Barbara, "Hindi mo kailangan ng mga tao na ipadala sila. Magpapadala ako ng isang tao na humalili. Si Pangulong Rewol ay hindi mag-abala." Kumunot ang noo ni Iwol, pero, "Ngunit ano? May kaina hinalang tanong ni Barbara, "President Iwol, may tinatago ka ba sa akin?" "Haha, Miss Barbara, gusto ko talagang malaman, kailan maibibigay ang mga bisig na ipinangako mo?" Nagmamadaling tumalikod si Ivor.
Humajijek si Barbara at sinabi, kaya nag-aalala ka tungkol dito? Huwag mag-alala, pagkatapos kong kumpirmahin ang hostage, ipapadala ko ang mga armas sa parehong araw. Nagnenegosyo kami at binibigyang pansin ang integridad. Kung gayon ay gamaan ang loob ko, ipagpaliban na sana ni Ivor ang oras sa pamamagitan ng pakikipag-chat pa, ngunit ibinaban na ni Barbara ang telepono. Nagsalita lang si Yefan sa oras na ito at sinabing, padalhan siya ng video at hayaan siyang kumpirmahin ito. Tumanggo si Ewol, at pagkatapos kumuha ng litrato ni Shu Lingshan, ipinadala ito kay Barbara. Hindi nagtagal, nagpadala ng mensahe si Barbara, sa loob ng 12 oras, magpapadala ako ng isang tao para tumanggap nito. Matapos itong makita ni Yefan, agad niyang nakipag-ugnayan kay Chu Yunyao sa Purgatory Island. Yao Yao, nakita mo na ba ang lokasyon ng signal? Medyo nandidiri si Chu Yunyao doon, sino sa tingin mo ako? Kung handa silang ilantad ang kanilang atrasadong teknolohiya, paano sila makakapagtago sa akin? Ako, natagpuan ito ng maaga. Ipinapadala ko sa iyo ang lokasyon ngayon, ngunit sayang ang kagamitan sa iyong isla ay masyadong pasimula. Kung mayroon akong sariling laboratorio, maaari ko pa ring i-lock at subaybayan ang coordinate ng paggalaw na ito. Hindi nagtagal, nakatanggap si Yefan ng coordinate. Nalaman niya na ang locus yung ito ay nasa isang lugar ng dagat na mahigit 1,000 kilometro ang layo mula sa Columbus. Ang distansya ay hindi masyadong maikli o masyadong malayo. Nasa dagat talaga ito, hindi nakakapagtakang matagal na siyang hindi natagpuan, bulong ni Yefan. Ang malawak na dagat ay ang pinakamagandang lugar upang itago, dahil ang lugar ay mas malaki kaysa sa lupa, at ang paghahanap ay napakahirap din. Sa pinansyal na yaman ng pamilya Rebson, hindi mahirap para kay Barbara na magtago sa dagat habang buhay. Upang matiyak na hindi pinapayagang makatakas si Barbara, inutusan ni Yefan ang Leviathan na ipadala ang mga barko na pinakamalapit sa lugar ng dagat upang harangin sila mula sa 3 direksyon. Kasabay nito, kinuha ni Yefan si Shu Lingshan at dumiretso sa dalampasigan. Nakita na ni Shu Lingshan ang kakayahan ni Yefan sa pakikipaglaban sa espada, at pamilyar din siya kay Xiao Jin. Nang dalhin siya ni Yefan para isuot ang mga bituin at buwan, sumakay sa hangin at espada, at umupo kay Xiao Jin, at dumiretso sa libu-libong milya ang layo, hindi man lang siya nagulat, ngunit naramdaman niyang namimiss niya ang mga araw sa underground na mundo. Makalipas ang halos 2 oras, sa wakas ay nakahanap si Yefan ng isang malaking luxury yacht. Kinuha niya si Shu Lingshan, tumalon mula sa likod ni Xiao Jin, at hiniling kay Xiao Jin na tumayo sa malapit. Nang yakapin ni Yefan ang babae at lumapag sa deck ng yate, ang 4 na nakaitim na bodyguard na nakaitim na nakabantay sa labas ay halos matigilan, at halatang nabigla. Gayunpaman, hindi sila naglabas ng kanilang mga baril at umatake, ngunit nakatayo doon na may malungkot na ekspresyon at hindi kumilos ng padalos-dalos. Lalaban na sana si Shu Lingshan, ngunit nalaman niyang hindi gumagalaw ang kabilang partido, at nag-aalinlangan na nagtanong, ano ang nangyari sa kanila? Bahagyang tumawa si Yefan, mukhang alam na ng may-ari ng yate na darating ako. Tama nga, bumukas ang automatikong pinto ng yate, at may komportable at maluwang na sala sa loob, at bumukas ang mga ilaw. Nakasuot ng puting pantulog, may blonde na buhok at asol na mga mata, ang matambok na si Barbara ay kalahating nakahiga sa isang sofa na may hawak na cocktail. Sa likod niya, may 2 maid na naghihintay, at wala nang iba. Mas mabilis pa sa inaakala ko, Your Excellency Lucifer, please come in, itinaas ni Barbara ang kanyang baso at nag-imbita. Dinala ni Yefan si Shu Lingshan sa loob, tumingin sa paligid, at nakitang walang ambush. Kailan mo nalaman na ito ay isang laro na ginawa ko? Tanong ni Yefan. Umupo si Barbara at walang magawa, pagkatapos kong matanggap ang balita mula sa Ewol, hiniling ko sa mga tao na siyasatin ang sitwasyon sa Med City, at lumabas na may pumasok sa Barrow Castle. Naiintindihan ko naman nung time na yun. Nasubaybayan na ang signal ng aking telepono, ngunit wala na akong oras para makatakas, dahil pinalibutan na ako ng mga demonyong dagat, kahit maglakad ako sa himpapawid, wala akong mapupuntahan. Sabi ni Yefan na may kalahating nakangiting-ngiti, kaya, napakabigay mo. Para tanggapin ako, hindi ba dapat mong isipin na hahayaan kitang mabuhay? Napangiti si Barbara ng malungkot sa sarili, na may kaunting kalungkutan sa kanyang mga mata, at sinabing, hindi ko na ito inaasahan. Sa totoo lang, pagod na rin ako. Ngayon, pagkatapos ng pagkamatay ni Sylvia, naramdaman kong wala akong saysay na gawin ang anumang bagay. Noong una, gusto kong ipaghiganti siya, ngunit pagkatapos ay natuklasan ko na patuloy kang lumalakas, at pahirap ng pahirap na patayin ka. At ako, parang daga na tumatawid sa kalsada, bagamat namumuhay ako ng magagandang damit at pagkain, patuloy lang akong tumakas. Napakasakit ng mga araw ng pagtakas, sapat na ako. Nahuli na kita sa pagkakataong ito. Kung mahuli mo ito, hindi ito magiging masama kung aalisin mo ito. Hinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at nagtanong, huling beses na nanalo si Yuner ng isang internasyonal na parangal at hiniling siyang pumunta sa ibang bansa para tanggapin ang parangal, naayos mo ba ito? Napatingin si Barbara kay Yefan nang hindi inaasahan, paano mo nalaman?
Hulaan, bagaman si Yuna ay nagtatrabaho ng gusto, sa palagay ko ay hindi siya makakakuha ng anumang internasyonal na pagkilala sa kanyang edad, sabi ni Yefan. Malungkot na ngumiti si Barbara at sinabing, oo, ako ang nag-ayos, gusto kong linlangan si Duyuner, pero bigla kang nawala at hindi siya lumabas. Parang niloko ko man si Duyuner, naisip mo na. Naisip ko na kung paano haharapin ito. Posibleng mas maaga akong mahulog sa mga kamay mo. Saglit na napabuntong hininga si Yefan, mas mabuting huwag ipaalam kay Duyuner ang tungkol dito, kung hindi ay malulungkot ang babae, at ang parangal ay naging kasinungalingan sa kanya. Ginawa mo ang lahat ng ito para ipaghiganti si Sylvia. Hindi napigil ang magtanong ni Yefan. Tumanggaw si Barbara, dati siya ang gustong ituloy ang immortality medicine kasama ko at planong pamunuan ng underground world ng magkasama. Kung wala siya, everything would be meaningless. Hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga, iniisip kung ano ang mararamdaman ng kanyang amo na si Heyhuang tungkol sa isang babae na labis na nagmamahal sa kanyang dating asawa. Gayunpaman, ang dalawang babaeng ito ay talagang nakatingin sa langit, at ang kanilang mga puso ay napakalaki. Sa pamahalaan ng mundo sa ilalim ng lupa. Kahit na mayroon si Yefan sa kasalukuyan niyang mga tagumpay, hindi siya maglalakas loob na magsalita ng ganoong kalaking salita. Sa planetang ito, may mga nakatagong dragon at nakayukong tigre, at malalim ang tubig. Agad na sinabi ni Yefan, may gusto ka pa bang sabihin sa akin bago ka mamatay? Inubos ni Barbara ang kanyang baso ng alak, at tahimik na sinabi, sana lang na kung gusto mo akong patayin, patayin mo akong mag-isa, pakiusap, kamahalan Lucifer, hayaan mo na. Ikaw Xiu ay may matandang kasabihan, hindi mo ba sinasabi na kapag ang mga tao ay namamatay, ang sinasabi nila ay lahat ng mabubuting salita. Habang tinitingnan ng malungkot at malungkot na anyo ni Bawid Bala, si Shuling Shan sa gilid ay mahinang nagsabi, Yefan, bakit hindi ka sumasang-ayon sa kanya, gayon paman, kung siya ay mamatay, ang Shire Club ay makakalat din. Matapos tumahimik si Yefan ng ilang segundo, tumawa siya ng, haha, at umiling. Kamahalan Lucifer, ano ang tinatawanan mo? Naguguluhang tanong ni Barbara. Maningning ang mga mata ni Yefan, at ngumiti siya ng masama, okay lang. Kahit gaano ka kahusay kumilos, umarte ka pa rin. Hindi ka si Barbara, ikaw lang ang stand-in niya. Kabanata 1315 ang tunay na Haring Shire. Natigilan si Barbara, at si Shuling Shan sa gilid ay medyo nagulat din. Kamahalan Lucifer, niloloko mo ba ako? Saglit na nanlamig ang mukha ni Barbara, at pagkatapos ay humajijek. Ibinaling ni Yefan ang kanyang tingin sa dalawang kasambahay sa likod nitong, Barbara, tumingin sa isa sa mabilog na puting kasambahay, at nakangiting sinabi, nagbibiro ako, hindi mo ba pinakakilala, Barbara? Bara. Matapos ang hangin ay tila nagyelo sa loob ng 3 segundo, ang puting kasambahay na may karaniwang hitsura ay walang magawa na yumuko, at inabot upang tanggalin ang kayumangging contact lens sa kanyang mga mata. Muli niyang iniunat ang kanyang kamay at tinanggal ang isang disguise mask sa kanyang leeg. Si Barbara mismo. At ang peking Barbara, na ngayon ay tumabi sa takot, kinilig. Si Barbara, na nakasuot ng uniforme ng kasambahay, ay naglakad patungo sa sofa at hindi sinasadyang nagtanong, paano mo ako nakilala? Ang aking disguise mask ay ginawa gamit ang pinaka-advanced na nanotechnology, at walang visual na problema. Si Shuling Shan ay natigilan din sa gilid. Naguguluhan din siyang tumingin kay Yefan, nagtataka kung paano masasabi ng lalaki ang pagkakaiba. Tumanggo si Yefan at sinabing, visually, walang kapintasan, lahat ng kulay ng iyong mga mata at buhok ay nagbago, at ang iyong stand-in ay perpekto din, anuman ang hitsura o boses, ito ay ginagaya ng malinaw. Ngunit, iyong mga script lines, medyo peke ito, hindi ako makapaniwala na ang isang Haring Shire na kayang pumatay maging ang sarili niyang ama, na itinuturing ang buhay ng tao bilang isang kinakailangan, ay matuklasan ang kanyang konsensya kapag siya ay namamatay, at hihilingin sa akin na palayain ang mga katulong sa bangka. Kahit hindi mo ako sundan patay ang isda at sira ang lambat. Kung gusto mong mamatay na magkasama sa huli, at least puno ng sama ng loob. Kung babalikan, imposible. Napakunot ang noo ni Barbara, dahil lang sa kadahilanang ito. Kung gayon paano mo nalaman na nasa bangka ako, dito ba? Nakangiting sabi ni Yefan. Kung kailangan mong sabihin ang dahilan, iyon ay, sa aking opinyon, imposibleng umasa ka sa isang stand-in upang pamahalaan ang Azure Society at ang negosyo ng armas sa mahabang panahon. Karamihan sa mga bagay, dapat mong gawin ito sa iyong sarili. At sa ganoong stand-in na kamukhang kamukha mo, medyo nag-aalala ka na gagamitin niya ang iyong pagkakakilanlan para gumawa ng ilang bagay na pagtataksil. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay upang subaybayan ang avatar ng personal sa lahat ng oras, at sa parehong oras ay itama ang ilan sa mga detalye ng imitasyon ng avatar. Siyempre, kalahati lang ang hula, at ang kalahati, tumataya lang ako para makita kung tama ang hula ko. Pusta. Hinuyam ni Barbara ang kanyang mga kamao, kinagat ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay ngumiti ng kaawa-awa, napakaswerte mo, kahit na ang mga tao sa paligid mo. Ilang beses akong nagpadala ng mga tao upang arestuhin ang mga babae sa paligid mo,
ngunit lahat sila ay nauwi sa kabiguan, hindi out of nowhere. Ang aksidente ay nabangga mo lang. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na naming nakamit ni Sylvia ang dakilang layunin. Talaga, ngumiti si Yefan, sa kasamaang palad para sabihin sa inyo, wala akong alam tungkol sa kapangyarihan sa likod ng mundong ito, pero okay lang, kahit papaano ay maaari pa rin kayong mangarap. Siguro, ngunit ngayon ay nagising na ang panaginip, nakasimangot si Barbara, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nagtanong, iyong kamahalan Lucifer, papatayin mo ba talaga ako? Kapabayaan ko na hayaan kang mabuhay hanggang ngayon, sabi ni Yefan. Kumikislap ang mga mata ni Barbara, buhay ako, at maibibigay ko sa iyo ang buong Shearer Society at ang negosyo ng armas ni Rebson. Nagtataglay ito ng maraming iskandalo ng mga internasyonal na bigwig, at ang mga sekreto ng maraming matataas na bansa. Iniaalay ko ang lahat sa iyo, at ang iyong kaharian sa ilalim ng lupa ay lalakas, hindi ba? Ang maliit mong mapagkukunang iyon, sa ilalim ng aking lubos na kapangyarihan, ay hindi na kailangan, walang pakialam na sabi ni Yefan. Nababalisa si Barbara, paano si Yefeng? Yefeng. Sumimangot si Yefan, buhay pa ba siya? Noong araw na iyon, pumunta si Yefeng sa Purgatory Island para maghiganti sa iyo, ngunit natalo siya ni Sally Ye. Matapos siyang iligtas ng submarino ko, hindi nagtagal ay gumaling din ang kanyang mga sugat, matutulungan kitang mahanap siya. Sabi ni Barbara. Mataimtim na sinabi ni Yefan, kaya, ang tumulong kay Yefeng na sirain ang ating kuta ng Buffalo at pumatay sa aking Purgatory Island ay ang iyong Shearer Society. Sinabi ko kung bakit pamilyar siya sa mga sitwasyon sa ibang bansa. Hindi. Mabilis na ipinaliwanag ni Barbara, sinusunod lang namin ang kaayusan ng Doomsday Kingship. Ang kidlat ng Doomsday Kingship ay naghatid ng utos ng Dharma King, hindi kami ng ahas na sumuway. Lalong nanlamig ang mukha ni Yefan, nahulaan niya na ito ay tiyak na may anino ng kaharian ng katapusan ng mundo sa likod nito. Ngunit sa huli, gusto lang ni Barbara at ng Shearer Society ang paghihiganti, kaya susundin nila ang kaayusan ng paghahari ng Doomsday at makuha ang kailangan nila. Nasaan si Yefeng? Tanong ni Yefan. Napalunok si Barbara sa kanyang lalamunan at sinabing, bitawan mo ako, hahanapin ko ito para sa iyo. Kahit na hindi mo ako tulungang mahanap ito, papatayin ko siya maaga o huli, at hindi ka kwalipikadong makipag-ayos sa akin. Hindi nabibigyan ng sale si Barbara ng isa pang pagkakataon na makatakas. Ang babaeng ito ay tuso at walang awa. Sa pagkakataong ito, huli na siya para sumagot. Sa sandaling bumalik ang tigre sa bundok, maaari itong magdulot ng hindi masusukat na pagkalugi. Ang mga mata ni Barbara ay nagpakita ng malungkot at nakakaawang tingin, ibinuko niya ang kanyang mapupulang labi na may luha sa kanyang mga mata, lumakad ng ilang hakbang pasulong, at sinabing, kamahalan Lucifer. Kailangan mo ba akong patayin? Hayaan mo na lang. Ako, handa akong gawin ang lahat. Pagkasabi noon, tinanggal ni Barbara ang butones ng uniforme ng dalaga sa kanyang katawan, ipinakita ang kanyang mapagmataas na figure sa harap ni Yefan, na may asul na mga mata, sinabi niyang hindi out of the ecstasy moving. Walang hiya. Si Shuling Shan ay mapanlate ng ilang sandali, namumula at lumingon, ngunit nalaman niyang may ngiti si Yefan sa kanyang mukha. Tumingin si Yefan kay Barbara nang walang ingat, talagang handang gawin ang anumang bagay. May kumislap na pag-asa sa mga mata ni Barbara, naaawa siyang tumango, kahit na tretuhin mo ako bilang isang alipin, handa akong yerokan ako sa kalooban ko. Ngumiti si Yefangxi, iniunat ang isang kamay, kinurot ang baba ng babae, at dahan-daang kinurot ang kanyang mukha. Hoy! Mabaho Yefan! Ikaw! Napatapak ni Shuling Shan ang kanyang mga paa sa galit nang makita niyang parang nahuk talaga ang lalaki. Hindi ito pinansin ni Yefan at nagpatuloy na may ngiti, tama. Upang mabuhay, maaari mong isuko ang lahat ng iyong pagpapahalaga sa sarili at mabuhay ng walang ilalim na linya. Ngayon sigurado ako na ikaw ang tunay na Barbara, ang tunay na Haring Shearer. Dahil handa kang gawin ang anumang bagay, kung gayon, paano ang pagbabalik sa impyerno? Bago pa makapag-react si Barbara, ang mga daliri ni Yefan ay pinisil ng gusto, at ang kanyang mukha ay, nag-click. Ang sakit ng bungo na nadurog at nabali ay nagpakawala ng matinis na sigaw ni Barbara. Mga mata na puno ng takot. Binigyan siya ng lalaki ng pag-asa ng buhay, ngunit agad siyang nahulog sa isang kuweba ng yelo. Sa sumunod na segundo, diretsyong pinaikot ni Yefan ang kanyang kamay, at naputol ang leeg ni Barbara, at binawian siya ng buhay. Nang makita ang eksenang bumababa, si Shuling Shan, na nasa tabi niya, ay hindi maiwasang makaramdam ng kagilahil-alas. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang isang kamay, at tumingin kay Yefan na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Naisip niya na ilang buwan na niyang nakasama si Yefan, at naiintindihan niya ang nakaraan at kasalukuyan ni Yefan. Ngunit sa oras na ito, napagtanto niya na ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo ng lalaki ang kanyang nakita. Matapos itabi ni Yefan ang katawan ni Barbara, tumalikod siya at hinawakan ang mukha ni Shuling Shan, at nakangiting sinabi, Shan, natakot. Nakatingin kay Yefan na may banayad ng ngiti, na parang walang nangyari, matigas na tumanggaw si Shuling Shan, pagkatapos ay mabilis na umiling, hindi niya masabi ng eksakto ang kanyang nararamdaman.
Alam din ni Yefan na kung minsan ay maaari niyang takutin ang mga tao sa paligid niya, na nauugnay din sa kanyang pagharap sa kanyang nakaraan at paggamit ng Purgatory Sword Demon. Gayunpaman, walang pakialam si Yefan. Pagkatapos ng mahabang panahon, natural na masasanay ang mga tao sa paligid niya. Fair na, dito ko gustong turuan si Leviathan na maglinis. Baka makahingi ng kapakipakinabang na impormasyon ang mga tao sa paligid ni Barbara, sabi ni Yefan, hinawakan ang kamay ng babae at lumabas ng yate. Kabanata 1316 na 10 taon na ang nakalipas. Hindi na kinailangan ni Yefan na harapin ng personal ang iba pa sa Shire Society. Ang kanyang mga kapatid ay mas mahusay sa mga bagay na ito. Naniniwala siya na sa loob ng ilang araw, ang impluwensya ng Azure Society sa mundo ay karaniwang mawawasak at mapapawi, at ang magagamit na mga mapagkukunan ay maisasama rin. Nagtapos din si Yefan ng isang buhol sa kanyang puso. Ang Azure Society ay isang page-turner, at ang kanyang mga kababaihan ay magiging mas ligtas sa hinaharap. Matapos dalhin si Shu Lingshan pabalik sa Mud City, tinanong ni Yefan ang babae kung gusto niyang mag-shopping ng magkasama sa Meizhou. Maaari rin niyang isaalang-alang ito bilang isang paglalakbay kapag pumunta siya sa iba't ibang mga eksperto. Ngunit nag-alinlangan si Shu Lingshan at nagpas siyang umuwi muna, tutal hinihintay din siya ng mga tao ng pamilya Shu. Hiniling ni Yefan kay Shu Lingshan na makipag-ugnayan sa kanya o sa mga tao sa Purgatory Island sa sandaling magkaroon ng anumang problema, at pagkatapos ay kinaumagahan, pinapante niya ang babae upang umalis sa Columbus sakay ng eroplano. Gayunpaman, bago umalis, partikular na hiniling ni Shu Lingshan kay Yefan na huwag galitin ng Bero Alliance, o patayin si Pangulong Ewol. Bagamat minsang tinulungan niya si Barbara na kidnapin ang sarili, ayaw ni Shu Lingshan na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga, pagkatapos ng lahat, siya ay isang babae mula sa isang regular na pamilya ng militar na may matinding hustisya. Huwag kang mag-alala, Shanshan, pupunta ako sa Ewol, ngunit hindi ko siya papatayin, nakangiting sabi ni Yefan sa babae. Nagtataka si Shu Lingshan, kung hindi mo siya papatayin, ano ang gagawin mo sa kanya? Gumagamit ka ba ng ibang paraan para parusahan siya? Si Yefan ay hindi nakaimik, ngunit misteryosong ngumiti, huwag ka nang magtanong pa, gayon paman, hindi ko na siya sasaktan, ipinapangako ko. Hanggang sa makasakay si Shu Lingshan sa eroplano, medyo nagreklamo ang babae, at ang pagbebenta ni Yefan ay nagparamdam sa kanya ng pangangati. Pinaalis ni Yefan ang babae, pagkatapos ay tumalikod at bumalik sa Barrow Castle. Sa magandang pinalamutian na opisina, nakita ni Pangulong Ivor ang masamang bituin na paparating na muli, at ang kanyang mukha ay napahiya. Nalaman na niya ang pagkakakilanlan ni Yefan mula kay Sanchero, at nang makita niya si Yefan, agad siyang lumuhod. Kamahalan Lucifer, hindi ko alam ang iyong marangal na pagkakakilanlan. Kung nasaktan mo ang iyong kamahalan, mangyaring iligtas ang aking buhay. Umupo si Yefan sa golden office chair at hinawakan ang upuan. Kahit na may palaman na peles ay matigas pa rin. Hindi niya alam kung bakit nagustuhan ng drug lord ang isang hindi komportableng upuan. Okay lang na hindi kita patayin, ngunit kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Dr. Edwin, tinawag ni Yefan ang isa pang pangalan. Nakaluhod na biglang itinaas ni Ewol ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay nagbago ng ilang beses, at siya ay ngumiti ng alanganin, kamahalan, ikaw, naimbestigahan mo ba ako? Natatakot ako na kahit si Runida, na nasa listahan ng rekomendasyon, ay hindi inaasahan na minsan siyang nagtrabaho sa Magnesium. Si Dr. Edwin, isang medikal na manggagawa, ay bumalik sa Columbus at naging presidente ng Narcotics Alliance sa pamamagitan ng pagsisimulan ng isang negosyo. Pinalitan ang pangalan ng Ivor. Nakilala rin ni Yefan si Ivor matapos makita ang larawan sa unang pagkakataon. Gusto lang ni Yefan na subaybayan si Barbara noon pa, kaya natural na hindi niya ito magsasalita, at hindi niya maipalam kay Ewol na kailangan niyang gamitin ang kanyang kadalubhasaan. Dr. Edwin, wala pang 10 taon, medyo nagbago ka na. Ang impormasyong ibinigay sa akin ni Runida ay nagpapakita na ikaw ay isang banayad at mabait na tao, na tila kabaligtaran ng malupit at mabisyo na si Presidente Ivor. Naisip ni Yefan na ito ay medyo kawili-wili. Si Edwin, ngayon ay Ivor, ay nagkaroon ng masalimuot na ekspresyon at maraming iniisip ang damaloy sa kanyang mga mata. Sa huli, mapait siyang ngumiti at bumantong hininga ng mahina, si Runida pala ang nagsabi sa iyo. Bihira na may nakakaalala pa sa akin sa Magnesium. Sinabi niya na nawala ka at hindi makontak, ngunit hanggat hindi ka patay, natural na mahahanap kita. Curious na tanong ni Yefan, paano ka naging Ivor ngayon? Sinabi ni Ivor na may pagbabalik tanaw, Your Excellency Lucifer, 10 taon na ang nakalilipas, bumalik ako mula sa Magnesium kasama ang aking asawa at anak na babae at gusto kong gamitin ang perang kinita ko upang magbukas ng isang klinika sa aking bayan at gumawa ng isang bagay para sa aking bayan. Ngunit pagkatapos, ang aking anak na babae ay nahuli ng isang grupo ng mga tao mula sa isang drug gang na inagaw, hindi lamang ininsulto ng mga ito, ngunit nalulong din sa droga.
Hiniling ko sa pulisya sa Mad City na arestuhin sila at dalhin sila sa hustisya, ngunit nagpanggap sila na bingi at pipi, at sinabi sa akin na ang ganitong uri ng bagay ay nangyayari dito araw-araw, at hindi ko ito makontrol. Ang aking anak na babae ay hindi kailanman na-control ito. Nagbago ito sa hinaharap. Siya ay orihinal na nakapasok sa Columbia University, ngunit pagkatapos ay siya ay isang adik sa droga, nagnanakaw ng pera upang makabili ng droga. Ang pamilya ay naging mahirap at naghihirap, at ang aking klinika ay hindi na mabuksan. Ang aking asawa ay tumakbo pabalik sa Magnesium, hindi ako bumalik, at ang kasunduan sa diborsyo ay ipinadala. Speaking of which, itinaas ni Ewol ang kanyang ulo, may galit at pighati sa kanyang mga mata, duguan at luha. Isang buwan lamang pagkatapos ng aking diborsyo sa aking asawa, ako ang aking anak na babae ay namatay sa labis na dosis ng droga, at siya ay binubuli ng maraming tao bago siya namatay, hinawakan ko ang kanyang katawan sa aking sariling mga kamay at inilibing ito sa sementeryo sa hilaga ng lungsod. Tahimik na nakinig si Yefan, nagbubuntong hininga sa kanyang puso ng ilang sandali. May ganoong kwento sa likod nito. Your Excellency Lucifer, pwede mo bang sabihin sa akin, ano ang nagawa kong mali? Gusto ko lang mamuhay ng tahimik kasama ang aking pamilya, bumalik sa aking bayang Kinalakan, at bayaran ang aking bansa. Bakit ganito ang pakikitungo sa akin ng lungsod na ito, ng bansang ito, ng mundong ito, Ewol? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Napabuntong hininga si Yefan, so, sa tingin mo ba dahil hindi mo kayang labanan ang mga drug lord? Tinatapakan mo na lang ang ulo nila. Tumango si Ewol. Oo, gusto ko talagang makaganti sa grupong ito ng mga drug lord pagkatapos kong pumasok sa Barrow Alliance. Nag-imbento ako ng isang teknolohiya na lubos na nagpabuti sa kahusayan ng paggawa ng lason, na pinagtibay ng Pangulo ng Alyansa noong panahong iyon at nag-recruit sa akin bilang teknikal na direktor. Masyado silang kapos sa mga talento tulad ko, at kaya kong palakihin ng mabilis ang kanilang kita. Kaya, mas umaasa sila sa akin, at ginagawa rin akong kandidato para sa pagkapangulo. Kaya lang, nang bumalik ako sa aking katinuan at gustong mag-higanti sa mga drug lord na ito, nalaman ko. Matagal na akong naging uri ng taong kinaiinisan ko noon. Hindi na ako makakabalik, ni ayaw ko nang bumalik. Bakas ang kalungkutan, bakas ng depresyon, at walang katapusang kabalintunaan sa boses ni Ivar. Medyo nawala si Yefan. Iniisip niya, kung hindi niya nakilala si Angel, magiging isa na ba siyang King Shire, ibang Sylvia, o ibang Lovren? Hindi alam ni Yefan kung ano ang pakiramdam ng maging uri ng taong pinakaayaw niya, ngunit tiyak na hindi ito komportable. Kaya naman, sa puso ni Yefan, namimiss niya ang babaeng gumawa ng sarili niyang bangin. Tumayo si Yefan, naglakad sa harap ni Ewol, at hinayla siya pataas. Makinig ka, Edwin ka man o Ewol, walang kinalaman sa akin ang kwento mo. Gusto kong gamitin mo ang mga kasanayang medikal na iyong natutunan, ang mga kasanayan sa paggawa ng kagamitang medikal na natutunan mo, upang tulungan ako sa pagkumpleto ng isang medikal na proyekto. Hanggat ginagawa mo ang iyong makakaya, ililibre kita na hindi mamatay, mataimtim na sabi ni Yefan. Nilunok ni Ewol ang kanyang lalamunan at sinabi sa masalimuot na mga mata, ako. Sisikapin ko ang aking makakaya. Salamat, mahigit 10 taon na ang nakalipas, walang nagtuturing sa akin bilang isang doktor. Kabanata 1317 wala akong naiintindihan. Pagkatapos makipag-usap kay Ewol noong 1317, umalis si Yefan sa Columbus at pumunta sa bansa kung saan naroon ang ilan pang mga eksperto. Sa pagtulong ni Roon Idol sa gitna, kahit na hindi hayag ni Yefan ang kanyang tunay na pagkatao, karamihan sa mga ekspertong ito ay handang makipagkita at makipag-usap. Matapos sabihin ni Yefan ang kanyang layunin at ihayag ang ilang advanced na medikal na agham at impormasyon sa teknolohiya sa akses ng mundo, halos lahat ng mga ekspertong ito ay sabik na gustong sumali sa proyekto. Bagamat may ilang tao na nag-alinlangan at nadama na ang proyektong ito ay gagastos ng malaking halaga ng pera, ngunit pagkatapos magpakita ni Yefan ng ilang mapagkukunang pinansyal, agad na nawala ang mga pagdududa ng mga taong ito. Nag-alok pa nga silang hindi magbayad, basta makasali sa proyektong ito, kontento na sila. Pagkatapos ng lahat, para sa mga nangungunang numero sa kani-kanilang mga larangan, ang pera ay matagal nang itinuturing na unang pagtugis. Sa kalahating buwan, tinipon ni Yefan ang lahat ng taong gusto niyang tawagan, at dinala silang lahat sa Purgatory Island sakay ng pribadong eroplano. Hanggang ngayon, karamihan sa kanila ay hindi alam ang tunay na pagkatao ni Yefan. Pagkarating sa isla, tinawag ni Yefan ang grupong ito ng mga eksperto na may iba't ibang ugali at pagkakakilanlan, na medyo sira-sira ngunit mahusay sa iba't ibang larangan, sa kanyang kastilyo at nag-host ng isang piging. Sa piging, tiningnan ni Yefan ang isang grupo ng mga lalaki at babaeng iskolar na may iba't ibang edad, nasyonalidad, at kulay ng balat, at same time na nagsabi, naniniwala ako na dahil narito ka, magiging malinaw sa iyo kung anong uri ng mga proyekto ang susunod mong gagawin. Sa lugar na ito, ang iyong sariling pagkakakilanlan sa labas, kung ito ay isang business billionaire, isang medical dean, isang drug lord, isang nightclub dancer, o isang street homeless, ay hindi talaga mahalaga. Dito, ikaw ay isang pangkat, walang mataas o mababa,
walang pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at mahirap, iisa lamang ang layunin, upang maging ganap ang lahat ng kagamitan at gamot na gusto ko. Bibigyan kita ng sapat na pondo at sapat na teoretikal na gabay, ngunit kailangan ko rin ang iyong propesyonal na kaalaman at teknolohiya, upang matulungan ako dito. Ayokong may isang tao na pumipigil sa pangkat na ito. Hindi ko nais na takutin ka, ngunit naniniwala ako na dapat mong maunawaan ang mga kahihinatnan. Ang isang grupo ng mga iskolar ay natural na kumbinsido, hindi banggitin ang posisyon ni Yefan sa mundo sa ilalim ng lupa, na sinasabi lamang na maaaring ibahagi ni Yefan sa kanila ang teknolohiya ng access ng lupa, handa silang gawin ang proyektong ito. Tanong muli ni Yefan kay Chu Yun. Sumali rin si Yao sa team, hindi para turuan ni Chu Yun Yao ang mga ekspertong ito, kundi para sa isang babae na mamahala sa General Technical Consultant. Ang mga dalubhasang ito ay medyo nandidiri noong una, nagtataka kung bakit ang batang Chu Yun Yao ay isang technical na consultant gayunpaman. Nang sabihin sa kanila ni Yefan na si Chu Yun Yao ang tanging nagde-decipher ng access ng Earth, at siya ang direktor ng Sia State Military Research Institute, lahat sila ay kumbinsido. Si Chu Yun Yao ay kumbinsido sa plano ni Yefan na buhayin si Angel. Interesado din ako, kaya agad akong pumayag. Sa susunod na mga araw, nagsagawa ng pagpupulong sina Yefan at Chu Yun Yao kasama ang isang grupo ng mga iskolar upang magtayo ng laboratorio sa isla. Sa malakas na suportang pinansyal, naitatag ang laboratorio. Hindi nagtagal, isang malaking bilang ng mga kagamitan ang dinala sa isla. Sa kasalukuyang katayuan ni Yefan sa mundo, ang ilang mga bansa ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano kahit na natuklasan nila kung anong uri ng itim na teknolohiya ang ginagawa ni Yefan. Maghintay hanggang sa laboratorio ang dibisyon ng paggawa ay nilinaw, ang formal na operasyon ay nagsimulang mag-aral, at si Yefan ay nakumpleto ang paunang plano. Nagagawa na ni Yefan ang iba pang mga bagay nang may kapayapaan ng isip, naghihintay ng mga resulta o ilang mga problema bago makialam. Gayunpaman, hindi ginawa ni Yefan nang siya ay walang ginagawa, inilabas niya ang lahat ng mga prehistoric na bato na kanyang nakolekta. Ang mga prehistoric na bato ay naglalaman ng malakas na enerhiya, at ayon kay Zhou Changhuan, makakatulong ang mga ito na mapabilis ang kanyang paglilinang. Ngunit sinubukan ni Yefan ng ilang beses at ginamit ang Heaven Replenishing Technique para makuha ito. Ang enerhiya ng Honghuang Stone, ngunit natagpuan na ang naturang rate ng paggamit ay hindi mataas. Bagamat umaasa sa lakas na ibuhos sa katawan, maaabot ng kanyang kaharian ang dakilang perpekto ng yugto ng konsentrasyon sa maikling panahon, ngunit gaano man siya naglilinang, ang enerhiya ay maa-absorb lamang. Tila ang paglilinang gamit ang mga prehistoric na bato ay para lamang maabot ng isang kaharian ng katuparan sa lalong madaling panahon, ngunit upang mapabuti ang kaharian, nasa sarili pa rin ang pag-unawa nito. Gayunpaman, para kay Yefan, ang Honghuang Stone ay may isa pang function, iyon ay, bilang isang uri ng espiritual na enerhiya na maaaring ilabas kaagad, at ito rin ay isang pantulong na tool para sa kanya upang muling buhayin ang Angel. Kung ang teknolohiya niyang Shenji at ang access ng lupa ang bida sa plano ng muling pagkabuhay, ang Honghuangshi ay isang yugto. Sa agad na pinakawala na puno ng espiritual na enerhiya, ang posibilidad ng matagumpay na paggaling ni Angel ay mas mataas kaysa sa karaniwang mga pangyayari. Dahil ang prehistoric na bato ay naglalaman ng hindi kontaminadong likas na espiritual na enerhiya, na mas mahalaga kaysa sa espiritual na enerhiya na umiiral sa pangkalahatang mundo, tulad ng isang uri ng sobrang oxygen. Siyempre, para mailabas ang espiritual na enerhiya ng hindi sinasaktan ng katawan ni Angel, nangangailangan talaga ito ng tumpak na kontrol. Dahil dito, pumunta muli si Yefan kay Chu Yun Yao, kinuha ang Honghuang Stone sa bagong gawang laboratorio ng babae, at sinabi sa babae ang naisip niya. Sa mundong ito, mayroon pa bang mineral? Ang mga ninuno ng angkan, ang mga labi ay hindi naging langis at karbon, ngunit naging ganitong bagay. Hinawakan ni Chu Yun Yao ang isang piraso ng prehistoric na bato at nagmamasid habang bumubulong. Si Chu Yun Yao, nakasuot ng puting uniformeng pangagham na pananaliksik, nakasuot ng salaming decollar, at nakatali ang kanyang buhok, ay nagpapakita ng magulo at intelektual na kagandahan. Tumango si Yefan, Yao Yao, sa tingin mo ba ay magagawa ang aking ideya? Kung mabubuhay na muli si Angela sa enerhiya ng likas na aura, ang tagumpay ay tataas ng hindi bababa sa 20%. Sandali, tila may nahanap si Chu Yun Yao. Nagmamadali niyang kinuha ang Honghuang Stone, tumakbo sa isang experimental device, at inilagay ang bato sa isang metal na takip. Pagkatapos, mabilis na tinapik ni Chu Yun Yao ang light key sa tabi niya, at direktang ipinakita ang ilang data ng pagtuklas ng Honghuang Stone sa 3D holographic projection. Sa isang iglap, lumitaw sa laboratorio ang isang 3D na modelo na kapareho ng Honghuang Stone. Lumapit si Chu Yun Yao, iniswipe ang kanyang kamay sa modelo, at pinaikot ito muli. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aaral, isang napakagandang kinang ang lumitaw sa kanyang mga mata. Yefan, ikaw ba ay baboy? Bakit ngayon mo lang ipinakita sa akin na mayroon kang napakagandang hilaw na materyales? Si Yefan ay nalilito, anong hilaw na materyales? Ano ang iyong sinaliksik? Tuwang-tuwang sinabi ni Chu Yun Yao, sinabi mo na ginamit ng angkan ang bagay na ito bilang material para sa paglilinang. Sabi ni Yefan.
Ibig sabihin, itapon ang bato pagkatapos ng pagsasanay. Ah! Wala silang masyadong stock ngayon, hindi nila ito gagamitin para sa practice, pero dapat ay ganito na ang nakaraan, sabi ni Yefan. Sayang. Ang kristal na istruktura ng mineral na ito ang pinakamahalagang bahagi nito. Ang enerhiyang nakaimbak dito ay wala talaga. Galit na sinabi ni Chu Yunyao, ang angkan ay talagang isang grupo ng mga ulo ng elm, wala. Nakuha ko. Isang grupo ng mga idiot na walang kultura. Sayang ang mga mapagkukunan sa planeta. Kabanata 13:18. 1318 nakinig si Yefan kay Chu. Ang bulyo ni Yunyao, at mapait na ngumiti, Xiao Yao Yao, maaari mo bang sabihin sa akin muna, ano ang ibig sabihin nito, at anong uri ng mahalagang pamamaraan sa tingin mo ang kristal ng sinaunang batong ito? Sinabi ni Yunyao, hindi mo ba naiintindihan? Ang Honghuang Stone na ito ay napakaliit, ngunit maaari itong maglaman ng napakaraming enerhiya. Kung hindi dahil sa malakas na istruktura ng kristal, paano magiging posible na mapanatili ang napakaraming enerhiya? Tumango si Yefan, naiintindihan ko ito, ngunit ano ang silbi ng kristal na ito? Tumingin si Chu Yunyao sa mga mata ng lalaki na parang tulala, hindi mo pa rin naiintindihan pagkatapos ng lahat ng ito. Ah! Napalunok si Yefan na palunok siya, ano ang dapat kong malaman? Umiling si Chu Yunyao at walang magawang bumantong hininga, at naglakad pabalik sa computer console, kalimutan mo na ito, may ipapakita ako sa iyo. Pagkatapos magsalita, ipinasa ni Chu Yunyao ang isang simulation program sa holographic screen, ilang mga modelo ang ginawa. Ang mga ito ay ilang iba't ibang mga kristal, at sila ay tinamaan na ng ilang apoy. Pagkatapos, lumapit si Chu Yunyao sa modelo, iniunat ang kanyang kamay upang magbigay ng mga tagubilin, at ipinaliwanag, tingnan mo, ito ay isang kristal, isang itim na kristal, isang ruby. Gumamit ako ng data para gayahin ang epekto ng apoy ng phoenix ng batang babae sa phoenix. Ang mga ordinaryong kristal ay hindi makatiis ng direktang pagtunaw. Ang itim na kristal na ito ay sumabog. Ang mga ruby lamang ang makatiis nito. Gayunpaman, kung ilalagay ko dito ang kristal na istruktura ng prehistoric na batong ito, ang epekto ng apoy ng phoenix ay hindi magiging banta dito. Ibig sabihin, ipagpalagay na itinuturing natin ang enerhiya bilang isang uri ng force, kung gayon ang puwersa na kayang tiisin ng sinaunang batong ito ay kasalukuyang pinakamalaking kilala sa planetang ito. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at tiningnan ito. Pinag-isipan niya ito ng gusto, ibig mong sabihin. Maaaring magkaroon ng magandang defensive effect ang kristal na ito sa labanan. Ang ekspresyon ni Chu Yunyao ay medyo nagyelo, at ang kanyang mga mata ay tumingin kay Yefan na may kaunting pamamanhid. Nakaramdam si Yefan ng lamig sa likod niya, at nahihiyang nagtanong, ako? Mali ba ang nasabi ko? Hey! Malungkot na tinanggal ni Chu Yunyao ang kanyang salaming mata, hinaplos ang bang sa harap ng kanyang noo, at sinabing, eksperto ka rin sa larangan ng medikal, iniisip mo lang ba ang mababang antas ng saya ng pakikipaglaban at pagpatay? Si Yefan ay nakaramdam ng sobrang kahihiyan at sinabing, syempre hindi. Ako, hindi ko lang naisip iyon pansamantala. Masyadong tamad si Chu Yunyao para pansinin ito. Pagkatapos niyang gumawa ng ilang tagubilin sa holographic projection screen, lumitaw ang isang modelo ng malaking instrumento. Tumingin si Yefan sa modelo at medyo pamilyar, ito. Bakit parang nakita ko na ito dati? Paano ka nakarating sa submarino ng Delta Zero Team sa isang iglap noong nasa Luchun Island ka? Pabirong tanong ni Chu Yunyao. Biglang nagising si Yefan, ito ang device na nag-teleport kaagad. Space Jumper, ang space jumping device, na ginawa ko, mahigpit na sinabi ni Chu Yunyao, alam mo, ang device na ito ay talagang isang napaka-prototype ng isang low-level na teleportation device. Sa kasalukuyan, maaari lamang itong gumawa ng mga short-distance space jump, ngunit hindi ito ang buong halaga nito. Kung ito ay perpekto sa extension, ang limitasyon nito ay dapat na isang space-time teleportation device. Sa madaling salita, sa teoretikal na pagsasalita, maaari nitong gawin ang mga tao na maglakbay sa nakaraan, hinaharap, at maging sa ibang eroplano. Hindi mapigilan ni Yefan na kiligin nang marinig niya ito, ang ambisyon ng babaeng ito ay sadyang hindi makalkula, gusto ba niyang lumikha ng time machine? Nagliwanag ang mga mata ni Chu Yunyao at sinabing, kung gusto kong kumpletuhin ang kumpletong space-time transmission device na naitala sa access ng Earth, bukod pa sa mga teknikal na problema, kulang pa rin ako ng sapat na materyales. Kung ito ay ang mga materyales para sa paggawa ng mga makina, o ang mga materyales para sa mga makina. Enerhiya, ito ay napakahirap. Enerhiya, makakahanap ako ng paraan para matipon ito. Ang isang fusion reactor ay hindi sapat, maaari kong gawin ang 2 o 3. Gayunpaman, ang mga ordinaryong materyales ay hindi makatiis o mag-imbak ng napakaraming enerhiya, at may lalabas sa maikling panahon. Palagi kong iniisip na walang sapat na hilaw na materyal sa planetang ito para i-activate ang time-space transmission device na ito. Gayunpaman, ang mga kristal ng Honghuang Stone ay napakalapit sa kasalukuyan, at may mataas na posibilidad na ito ay makakamit. Kailan?
Narinig ito ni Ye Fan, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Zhou Changhuan tungkol sa sibilisasyon ng langit at tao, na dumating upang makipagkumpetensya para sa prehistoric stone. Yao Yao, may isa pa, baka dapat mong pakinggan ito. Agad na inilagay ni Ye Fan ang sibilisasyon ng langit at tao. Matapos marinig ang kwento, agad na naisip ni Chu Yunyao ang isang bagay at sinabi, napaka-posible, tama ang hula mo, ang akses ng mundo ay malamang na naiwan ng sibilisasyon ng langit at tao. Makatuwiran ito. Dahil hindi masyadong umaasa ang mga salamangkero sa enerhiya ng Honghuang Stone, ginagamit nila ang kapangyarihang pangkaisipan para pakilyusan ang elemental na kapangyarihan. Sa makatuwid, ang dahilan kung bakit nilikha ng Heavenly Man Civilization ang Heavenly God Magic Seminar upang makipagkumpetensya para sa mga prehistoric na bato ng Xia Kingdom ay hindi para sa enerhiya, ngunit para sa mga ores na ito, ang mga kristal na ito. Ang Xia Clan ay dapat na mali ang pagkaunawa sa layunin ng langit at mga tao, upang maging tumpak, hindi naiintindihan kung ano ang gusto nila. Ang gusto nila ay hindi aura, kundi ore. Ngumiti si Ye Fan. Ngunit, anuman ang gusto nila, sa huling pagsusuri, ang enerhiya at mineral ay iisa. Imposibleng talikuran ang angka ng mga ugat ng dragon at hayaan ang mga tagalabas na hukayin ang mga libingan ng kanilang mga ninuno at sirain ang lugar ng kapanganakan ng espiritual na enerhiya. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay nagpakita ng kaunting pananabik, at sinabing, sayang. Gusto ko rin ng maraming prehistoric na bato. At nagamit ko na ang mga ito, hindi ko kailangan ng aura, mga kristal lang. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, gusto mo rin bang maging isang makina na naglalakbay sa panahon at kalawakan tulad ng sibilisasyon ng langit at tao? Ito ay maaaring magdulot ng gulat sa lahat ng sangkatauhan. Napakadaling maglakbay sa oras at espasyo. Galit na sinulyapan ni Chu Yunyao ang lalaki, at sinabing, mula sa naintindihan ko tungkol sa teknolohiya sa akses ng mundo, ang kanilang teknolohiya ay hindi umabot sa antas ng kakayahang maglakbay sa pagitan ng iba't ibang mga lugar sa kalooban. Ang antas ng oras at espasyo ay isang teorya lamang. Gayunpaman, kung mayroon kang isang malaking halaga ng prehistoric na bato, maaari kang gumawa ng isang kristal na sapat na malaki at dalisay. Kung magiging maayos ang lahat, ang mga kristal ng Honghuang Stone ay dapat na sumasalamin sa resonant frequency ng mga photon, at ang mga photon ay maaaring maglakbay sa oras at espasyo, pagkatapos ay may pagkakataon na magtagumpay. Nagtaka si Ye Fan, ano ang punto ng pag-aaral ng paglalakbay sa oras at kalawakan ng sibilisasyon ng langit at tao? Gusto ba nilang baguhin ang nakaraan at ang hinaharap? Nagkibit-balikat si Chu Yunyao, hindi ko alam, sa katunayan, ang lahat ng ito ay nakabatay sa mga kasalukuyang kilalang teorya. Kung mali ang ating teorya sa simula, maaaring hindi ito magtagumpay. Ang agham ay ganito, walang eternal na katotohanan, mayroon lamang mga pansamantalang teorya. Dapat mong sabihin, kung ano ang kahalagahan ng kanilang paglalakbay sa oras at espasyo, posible na nais nilang dalhin ang lahat ng kanilang mga sibilisasyon dito, o maaaring gusto nilang lumikha ng mga portal ng iba't ibang oras at espasyo dito. Hindi ako Diyos, paano ko malalaman ang pakay nila? At, bakit panatilihin ang access ng Earth sa mundo? Ang lahat ng ito ay isang misteryo. Kabanata 1319 na bakit hindi ko naisip ito. 1319. Nagduda rin si Ye Fan tungkol sa mga nakalipas na alamat ng clan at alamat ng langit at tao, ngunit ngayon ay ang mga bagay na nasa harapan na lang niya. Xiao Yao Yao, pagkatapos ay sasabihin mo, maaari mo bang gamitin ang prehistoric stone upang lumikha ng isang kabi na puno ng likas na espiritual na enerhiya para sa muling pagkabuhay ni Angel? Sinabi ni Chu Yunyao na kumikislap ang mga mata, magagawa ko ang kagamitan na gusto mo, ngunit kailangan mo rin akong bayaran. Ano ang gantimpala? Nagtataka si Ye Fan. Honghuang Stone. Wala kang magagawa kaysa dito, ibigay mo sa akin ang lahat ng Honghuang Stone na nakuha mo, magre-research ako. Sabi ni Chu Yunyao. Saglit na nag-alinlangan si Ye Fan, maaari kang magsaliksik, ngunit huwag mong ubusin ang lahat ng Honghuang Stone, hindi ito magiging sapat para muling mabuhay si Angel. Huwag kang mag-alala, kung gaano kalaki ang kanyang katawan, isang 13 taong gulang na batang babae, ang gagamitin. Enerhiya, at ang gusto ko ay ang mga kristal na nakapaloob dito. Ang enerhiya sa loob, kung ikaw ay napakabihirang, maaari akong makahanap ng isang paraan upang mailabas ang mga ito at maiimbak ang mga ito sa ibang mga lalagyan, kailangan lang ng kaunting pagsisikap, sabi ni Chu Yunyao. Inisip ni Ye Fan na walang silbi na panatilihing mag-isa ang Great Desolate Stone. Pangunahing nilinang niya ang mga panlabas na kasanayan at layunin ng espada. Kahit na hindi niya naabot ang kaharian ng Lycan, hindi mahalaga kung linangin niya ang mga panloob na kasanayan. Tulad ng para sa ibang mga tao na naglilinang sa paligid, walang kakulangan ng espiritual na enerhiya na ito, at sapat na para sa kanila si Yang Shenji. Sa sandaling naisip niya ito, agad na inakbayan ni Ye Fan ang baywang ng babae, hinalikan ng mariin ang mukha nito, at sinabing, Xiao Yao Yao, ang relasyon natin ay higit pa kay Jinjian, bakit kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa kabayaran? Ikaw kung gusto mo ang prehistoric na bato, kahit na gusto mong hukayin ko ang mga ugat ng dragon, kukunin ko ito para sa iyo. Gusto mo ang mga ito sa aking mga kamay, isang maliit na ideya. Hindi makapaniwalang tumingin si Chu Yunyao sa lalaki, kung gayon, maghukay ka.
Marami akong gusto. Napangiti si Ye Fan, hehe. Mag-isip ng pangmatagalan. Mag-isip ng pangmatagalan. Haha. Marunong ka naman makipaglaro sa akin, huwag mong isipin na hindi ko alam, ilang beses mo nang nakalkulas sa puso mo. Takot na lugi ang negosyo di ba? Tanggalin mo ang maruruming kamay mo. Ilabas ang Hongwang Stone. Hinatak ni Chu Yunyao ang kamay ni Ye Fan palayo sa kanyang baywang. Tiningnan ni Ye Fan ang babae na may galit sa kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay medyo seryoso, ngunit siya ay may ibang estilo. Biglang naalala ni Ye Fan na nagsasanay siya kasama ang ibang mga practitioner kamakailan. Masaya ang mga babae ng Tia Ingong, at matagal na silang hindi nakikipagkita kay Chu Yunyao. Hindi niya napigil ang hawakan ng mukha ni Chu Yunyao ng may awa, "Xiao Yao Yao, pinabayaan kita kamakailan, kasalanan ko." Natarante si Chu Yunyao at hindi maintindihan kung ano ang iniisip ng lalaki, ano ang ibig mong sabihin. Hindi umimik si Ye Fan, niyakap lang si Chu Yunyao at hinalikan siya ng mariin. Pinanlakihan ni Chu Yunyao ang kanyang magagandang mata at hinampas ng dalawang kamay ang likod ni Ye Fan, ngunit lalo lang uminit ang lalaki. Si Chu Yunyao ay nahimite, ang kanyang isip ay nasa bato, ngunit ayaw niyang nasa laboratorio. Ginagawa iyon sa isang lalaki. Ngunit walang pakialam si Ye Fan. Sa isang halik, unti-unting lamambat ang maselang katawan ni Chu Yunyao. Hindi nagtagal, hinubad ni Ye Fan ang puting Amerikana ni Chu Yunyao at inihagis ito sa lupa. Pinindot sa isang laboratory table. Hindi nagtagal at naging malakas ang tagsibol sa laboratorio. Makalipas ang isang oras, masayang nagsindi ng sigarilyo si Ye Fan, umupo sa sofa sa laboratorio, at tumingin sa malambot na babae na nakakulot sa tabi niya. "Xiao Yao Yao. Sa tingin ko, dapat mong sanayin ang iyong mga panloob na kakayahan, maaari mo ring sanayin ang iyong katawan, kung hindi, hindi mo magagawang makipagsabayan sa pagtitiis ng ibang mga kapatid na babae." Same time na udyok ni Ye Fan. Sinaman siya ng tingin ni Chu Yunyao, isang jade foot ang sumipa sa hita ng lalaki, "Umalis ka na. Magpapantalon ako. Anong ginagawa mo?" Basang-basa ang sofa. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, "Huwag kang mag-alala, maaari tayong maglaro sandali pagkatapos kong humithit ng sigarilyong ito. Mamamatay ka. Bakit hindi ka pumunta kay Su Qingzhou? Asawa mo siya. Kung gusto mo siyang ay bully mo rin siya." Si Chu Yunyao ay nababaliw, ang lalaking ito ay masyadong naantala para sa kanyang pag-unlad ng pananaliksik. Iniklik ni Ye Fan ang kanyang dila at bumantong hininga, ang kapangyarihan ni Xiaoshu ng Xuanming ay isang uri ng sobrang yin na enerhiya. Kung masira ko ang kanyang katawan, ang congenital yin ay tatagas, na makakaapekto sa kanyang cultivation. Bagamat maaari itong mabawi gamit ang Heaven Replenishing Technique, ngunit umaasa ako na kapag mas mataas ang kanyang cultivation level, muli niyang sanayin ang Heaven Replenishing Technique, at magiging mas secure ito. At hindi pa ginaganap ang kasal, hindi ito angkop. Malamig na ngumuso si Chu Yunyao, "Ano yun? Zhenggong, iniisip ko talaga siya, sa tingin ko kailangan mong magmadaling bumalik sa Xia Kingdom para hanapin si Su Qingzhou, huwag mo akong asarin dito." Ngumiti si Ye Fan ng mapang-akit, talagang na-miss niya si Su Qingzhou, kahit na paminsan-minsan ay may mga video call ang dalawa, ngunit napakabisi ni Su Qingzhou, at may gagawin siya nang hindi nagsasalita ng ilang salita. Bukod dito, ang karakter ni Su Qingzhou ay isa ring malakas na babaeng negosyante. Kung hindi niya aalagaan ang mga gawain ng Xuanming clan, wala siyang puso na manligaw kay Ye Fan. "Babalik ako at aabuti ng isa pang araw ng trabaho. Ang pagsasaliksik sa islang ito ay maaaring magkaroon ng mga problema sa anumang oras na kailangang harapin. Masyadong mahaba para sa akin na dumating at umalis," umiling si Ye Fan at bumantong hininga. Habang nakasuot ng silk stockings, sinabi ni Chu Yunyao, "Kapag pinag-aralan ko ang prehistoric stone na ito, maaari kong subukang pagbutihin ng space jumper at magtayo ng bago para palabasin ang Purgatory Island. Baka maaari kang mag-teleport kaagad mula sa Purgatory Island hanggang Xia Country." Pinapanatili lang ni Xia Guo ang isang luma, at kung pagbutihin ko ito, marahil ay makakamit ko ang isang instant space jump sa pagitan ng dalawang lugar. Nagningning ang mga mata ni Ye Fan nang marinig niya ito. Ito ay isang magandang ideya. Kung makakapaglakbay siya sa pagitan ng Purgatory Island at Xia Kingdom ng malaya at mabilis, mas malaya niyang mapoprotektahan ang mga tao sa paligid niya, at hindi siya magdurusa sa love sickness. "Xiao Yao Yao, kung gayon kailangan mong magmadali, ang pananaliksik na ito ay napakahalaga," nasasabik na sabi ni Ye Fan. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa kanya, "Kung gayon, kailangan ding sapat ito sa Honghuangshi, ang susi ay upang makita kung ang aparato ay makatiis ng sapat na enerhiya ng photon. Sa teoryang pagsasalita, hanggat ang kristal ay walang problema sa kapasidad ng tindig nito, ang distansya ng pagtalon sa espasyo ay maaaring tumaas ng walang hanggan. Ay ang pangunahing problema." Huminga si Ye Fan, pinaikit ang kanyang mga mata, nakinig sa mga salita ni Chu Yunyao, isang flash ng inspirasyon ang biglang sumilay sa kanyang isipan. "Xiao Yao Yao, ikaw, anong sinabi mo?" Walang imak na sinabi ni Chu Yunyao, "Bingi ka ba?" "Hindi, sabihin mo ulit," seryosong sabi ni Ye Fan. Walang magawang sinabi ni Chu Yunyao, "Ang ibig kong sabihin,
ang enerhiya sa universo ay maaaring ituring na walang hanggan, hanggat ang mga kristal sa sinaunang panahong bato ay hindi makatiis ng problema, ang distansya sa pagtalon sa kalawakan ay maaaring tumaas ng walang hanggan, dahil ang prinsipyo ay pareho lang. Humigpit ang kamay ni Ye Fan, at naputol ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay. Bigla siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay puno ng kinang, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bumagal mula sa isang maliit na arko. Unti-unting lumalawak, ito ay naging isang dampi ng lubos na kaligayahan. Haha, haha, oo, bakit hindi ko naisip yun kanina? Kabanata 1320 si Long Yu ay nahuli ng hipon sa mababaw na tubig. 1320. Tumingin si Chu Yunyao sa baliw na lalaki at nag-aalinlangan na nagtanong, anong ginagawa mo? Ano ang naisip mo? Lumingon si Ye Fan at hinawakan ang mukha ng babae, pinisil pataas ang kanyang mapupulang labi, at pagkatapos isang mabigat na, sok, na halik. Xiao Yao Yao. Sinisisi mo pa rin ako sa hindi pagpapakita sa iyo ng Honghuang Stone kanina, bakit hindi mo ito sinabi sa akin ng mas maaga? Nagtaka si Chu Yunyao, ano ang pinagsasabi mo? Tumawa si Ye Fan. Tulad ng isang bata na nakakuha ng paboritong laruan, sinabi niya, ito ay isang katanungan ng paglilinang. Palagi kong minamaliit ang isang pamamaraan. Salamat sa iyong mga salita, bigla kong naiintindihan ngayon. Paglilinang pala, kaya hindi. Interesado. Nagpatuloy si Chu Yunyao sa pagsusuot ng medyas. Masayang sinabi ni Ye Fan, Xiao Yao Yao, semi-closed state na ako sa susunod, kailangan kong magmadali, magsanay ng dalawang pamamaraan, at buhayin ang eksperimento ni Angel, mangyaring bantayan ako, at tawagan ako kung mayroon kang anumang mga katanungan. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, ano ang gusto mong gawin? Gusto mo bang pumunta sa ibang lugar para mag-practice? Oo, plano kong magsanay malapit sa bulkan na sinturon sa Hilaga. Walang tao doon, at may mga isla upang manirahan, sabi ni Ye Fan. Bakit? Hindi mo ba magawa sa isla? Kakaibang tanong ni Chu Yunyao. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabi, ayaw kong sirain ang base camp ko. Nang makita ang kakaibang ngiti ni Ye Fan, medyo na-curious si Chu Yunyao, ano nga ba ang plano ni Ye Fan na linangin? Hindi nagtagal, tumakbo si Ye Fan pabalik sa kastilyo at sinabi kay Sally Ye at sa iba pa ang tungkol sa kanyang plano sa pagsasanay. Sinabihan niya si Sally Ye at ang iba na huwag magpabaya, magsanay ng gusto sa isla, at kung may importanteng bagay, pumunta na lang sa Volcano Belt para hanapin siya, dahil hindi convenient para sa kanya na magdala ng kahit anong satellite phone. Noong una, si Sally Ye at ang iba pa ay naguguluhan kung bakit kinailangan ni Ye Fan na pumunta sa volcanic belt sa mas malayong hilaga para magsanay ng mag-isa. Ngunit isang araw pagkaalis ni Ye Fan, pagkatapos ng mahigit isang dosenang pagsabog ng bulkan na parang kulog mula sa hilaga, biglang naunawaan ng lahat. Kunlun, kung nasaan ang pamilya ni Ye. Sa reception hall, ang kapaligiran sa oras na ito ay medyo banayad. Ang mga senior member ng Ye family at Ji family ay nagkaroon ng kanilang unang pagkikita simula noong umalis ang Diyos ng Digmaan. Isang matandang may puting balbas at buhok, mabait na kilay at mabait na mata, matangkad at payat, nakasuot ng kulay abo at puting damit, ang nakaupo sa pinakamataas na posisyon. Ang taong ito ay si Ye Chunhua, ang pinakanakatatandang ninuno ng pamilya Ye, na mahigit 400 taong gulang. Tinapos din niya ang pag-urong pagkatapos umalis ang Diyos ng Digmaan, at inakala ng maraming tao sa angkan na siya ay namatay na. Nakakalungkot na ang lakas ni Ye Chunhua ay nasa dakilang kasakdalan ng mga Diyos. Kung ikukumpara sa Diyos ng Digmaan, masyadong malayo ang agwat, kaya hindi masyadong natuwa ang ama ni Ye nang malaman niyang nandoon pa rin ang ninuno ni Chunhua. Brother Tianfeng, Brother Pangchun, pumunta ako dito ngayon, at hindi ko alam kung bakit. Si Ye Chunhua, na siyang Panginoon ng bahay sa panahong ito, ay nagpasaya sa dalawang ninuno ng pamilya Ji. Sina Ji Tianfeng at Ji Pangchun ay tumingin sa mga mata ni Ye Chunhua, bagamat sila ay napakamagalang, natural na hindi sila masyadong mababa ang tingin sa kanila sa kanilang mga puso. Si Ye Chunhua ay ilang dekada na mas matanda sa kanila, ngunit ang kanyang paglilinang ay hindi kasing husay ng mga ito. Ito ang pagkakaiba sa talento. Dahil dito ay hindi man lang dumating si Ji Tianliu, hinamak na makipag-usap ng personal kay Ye Chunhua. Hehe, Brother Chunhua, natural na nag-aalala kami sa kinaroroonan ng martial god ni Ye. Pagkaraan ng napakatagal na panahon, wala na ba talagang balita? Nakangiting tanong ni Ji Tianfeng. Bagamat alam ng lahat na karamihan sa mga Diyos ng Digmaan ay hindi na muling lilito, gusto pa rin nilang magtanong ng malinaw, sa takot na baka mag-iwan si Ye Wuya ng ilang mahalagang impormasyon. Napabuntong hininga si Ye Chunhua, matandang patriarch, ang bakas ng multo ay malabo, at hindi siya dapat narito sa mundong ito. Nang marinig ito ni Ji Tianfeng, bumantong hininga siya, hey. Ang biglaang pag-alis ng martial god ay talagang isang sakuna para sa aking Shenlong clan. Sa loob ng mahigit isang buwan, ang mga miyembro ng aming Shenlong clan sa labas ay ganap na inapi ng Phoenix at White Tiger clans. Kahit na ang maliliit na angkan tulad ni Bai Zi, Kui at Xuanfeng ay hindi na gumagalang sa amin. Si Huluu Pingyang ay binubuli ng mga aso, Long Yu Shallow Water ay nilalaro ng mga hipon,
hindi ko akalain na ang aming Shenlong clan ay magkakaroon ng ganito kalungkot na araw. Oo, maging ito man ang pamilyang Ji, ang aming pamilyang Ye, o kahit ang iba pang maliliit na pamilyang Ling, hindi ito napakadali. Dahil sa pambihirang panahon na ito, lahat ng miyembro ng aming Shenlong clan ay dapat magkaisa bilang isa upang buhayin ang kapangyarihan ng aming Shenlong clan. Hinaplos ni Ye Chunhua ang kanyang balbas at sinabing may masamang tingin. Maraming sinabi ni Brother Chunhua, nakangiting sabi ni Ji Tianfeng, isa pa, hindi ko alam kung may matandang lingkod sa tabi ng martial god, ang balita tungkol kay Ye Kyun. Pagdating sa tanong na ito, si Ji Pangchun ay napakaseryoso. Siya ay pinahiya ni Ye Kyun sa simula, at naalala niya ito sa kanyang puso. Ngayon, tila ang lakas ni Ye Kyun ay talagang ang nangungunang pag-iral sa ilalim ng Diyos ng digmaan. Mapait na bamantong hininga si Ye Chunhua, Ye Kyun sa pagkawala ng Wushen ng magkasama, walang balita. Naku, nakakalungkot, si Pangchun ay puno ng papuri para kay Ye Kyun, na sinasabi na siya ay nasa tabi ng Wushen, at siya ay nagal-inang ng maraming mga kasanayan. Kung maaari siyang manatili sa pamilyang Ye, ito ay napakahusay din. Okay, sabi ni Ji Tianfeng. Si Ji Pangchun sa gilid ay ngumiti ng walang gana. Tinatamad siyang magsabi ng ganoong eksena. Brother Chunhua, nandito tayo ngayon, pero may isa pa. Diretso ang tanong ni Ji Pangchun sa punto, noong your Ye family, plano mo bang ay welcome pabalik ang panganay na apo, Ye Fan? Nang sabihin nila ito, sina Ji Pangchun at Ji Tianfeng ay parehong tumingin kay Ye Longyuan na nakaupo sa tapat. Ngayon, dahil sa reshuffle ng Dragon Soul at sa muling pag-aayos ng Yinlong, si Ye Longyuan at Ye Longteng ay bumalik lahat sa pamilya Ye. Ngayon, Ji nang dumating ang patriarch, natural na naruroon ang magkapatid. Tumingin din si Ye Chunhua kay Ye Longyuan sa mga oras na ito, nag-alinlangan sandali, at sinabing, tungkol kay Ye Fan. Wala akong masyadong alam tungkol kay Ye Fan, ngunit nang naroon ang Diyos ng digmaan, narinig ko na talagang gusto niya siya. At siya ay nasa huling buwan. Ang labanan ng Xuanming clan ay sapat na upang patunayan na ang kanyang lakas ay sapat na upang maging pinuno ng ating Ye clan. Kahit na ang ina ni Ye Fan ay isang especially iya ng kaaway, siya ay nagmula sa isang masamang paraan noon, ngunit ito ay walang kinalaman kay Ye Fan kung tutuusin. Dapat itong seryosohin. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang matanda ay isang matandang lalaki lamang pagkatapos ng ilang henerasyon. Ang gagawin sa bagay na ito ay nakasalalay kay Longyuan. Kung tutusin, siya ang biolohikal na ama ni Ye Fan. Longyuan, ano sa tingin mo? Nakangiting tanong ni Ji Tianfeng. Ang mukha ni Ye Longyuan ay walang malasakit, ang kanyang mga mata ay parang malalim na dagat, bahagya niyang sinabi, ang batang iyon ay may mataas na pagpapahalaga sa sarili, labis na mayabang, at uhaw sa dugo, paano siya magiging pinuno ng ating Ye clan? Kung babalik siya sa angkan, hindi ba siya manok at aso? Ang pagpapakasal kay Su Qingzhou, ang pinuno ng angkan ng Xuanming, ay lumabag sa mga tuntunin ng angkan, paano mo siya matitiis? Ang mga kabataan, laging may ugali, bata pa siya at walang kabuluhan, naiintindihan na hindi ito ang kaso dahil kulang siya sa pangangasiwa ng matatanda mula noong siya ay bata. Tungkol naman sa nagising na bloodline ng iba't ibang angkan, ang tuntunin na bawal ang pag-aasawa, kumpara sa pangkalahatang kalamangan at kahinaan ng aming Shenlong clan, maaari pa rin itong i-hold pansamantala. Si Ji Tianfeng ay ting time na nagsalita, at pagkatapos ay iminwestre si Ji Rulan, na magkakabalikan, at sinabing, alam ko, Longyuan, maaaring nag-aalala ka sa nararamdaman ni Rulan. Ngunit nakipag-usap na kami kay Rulan, at handa siyang gawin ito para sa kapakanan ng aking nakatatanda. Hindi mo na kailangang mag-alala sa panig ni Rulan. Itinaas ni Ye Longyuan ang kanyang ulo at tumingin kay Ji Rulan, nagkatinginan silang dalawa, ngunit ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa ay komplikado at tila dalawang magkaibang bagay. Ang dalampasigan ay stagnant, walang kaunting alon. Ye Fan. Natatakot ako na hindi na siya babalik. Sa oras na ito, si Ye Longteng, na nasa tabi niya, ay mapait na ngumiti. Siya ay umunlad sa ibang bansa ngayon, at masasabing isang tao ang sumasakop sa hindi bababa sa kalahati ng bansa sa ibang bansa, at ang angkan ng Xuanming ay may isa pang halos naging pag-aari niya. Hehe. Hindi niya minamaliit ang aming Ye clan, o kahit ang pundasyon ng Shenlong clan. Kinasusuklaman niya kami dahil sa pag-abandona sa kanya noon. Noong wala siya, hindi namin tinulungan ang pamilya niya, at mas lalong hindi na siya makakabalik para tulungan kaming lumaban sa ibang tribo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.